Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwento nito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki. Ito ang synopsis ng kwento. Isang aksidente ang nagbigay kay Yehan ng pambihirang kakayahang makita ang kaloob-looban ng mga bagay at tao. Dahil dito, naging matagumpay siya sa negosyo, sugal, at medisina, at nagkaroon ng napakalaking kayamanan. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nagdulot din ng malaking presyon. Para makatakas sa kanyang sikat na buhay, sumabak siya sa isang mapanganib na pakikipagsapalaran kasama ang isang grupo ng mga mangungutkat ng libingan, kung saan haharapin niya ang mga panganib at misteryo ng isang sinaunang libingan, at matutuklasan ang mga lihim ng nakaraan. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1. Sa isang inuupahang kwarto sa suburbs ng lungsod ng Shanghai, nakaupo si Yehan sa kama na tila wala sa kanyang sarili, nakatitig sa hangin. Ang kanyang ekspresyon ay napakakaiba dahil ang mundo sa kanyang mga mata sa sandaling ito ay iba sa mga nakita niya noon. Ang mundong kanyang nakakasalamuha ay talagang nagbago. Ang kanyang mga mata ay tila kayang tumago sa pader at makakita ng tanawin sa kabila nito. Saan ka ba? Nakikita ko na, talagang nakikita ko na, nakikita ko. Sa kama, ang mga mata ni Yehan ay nagniningning ng pula, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara, siya ay tila nasa sabik, hindi mapakali, at isang uri ng umuusok na ambisyon ang unti-unting lumalabas. Sa ganitong mahiwagang kakayahan na makakita, naniniwala si Yehan na ang kanyang kapalaran ay muling isusulat ng kanyang sarili. Sa hinaharap, hindi na siya magiging maliit na manggagawa na sinisiraan ng iba. Sa masikip na lungsod ng Shanghai, tiyak na makakagawa siya ng isang malaking bagay. Matapos ang ilang sandali, nakapagpigil na si Yehan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinawakan ang yin-yang jade pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Alam ni Yehan na ang yin-yang jade pendant na ito ang tanging bagay na kailangan niya upang mahanap ang kanyang sariling karanasan sa buhay. Gayunpaman, ito rin ang yin-yang jade pendant na nagbigay sa kanya ng mahiwagang kakayahan na makakita. Kahapon, nakipaglaban si Yehan sa ilang mga bastardo para sa kanyang kapatid na si Yeching. Ang dugo ay pumasok sa yin-yang jade pendant na nagbigay daan sa kanya upang buksan ang yin-yang magic eye, ang kaliwa ay yin, ang kanan ay yang, at ang kanang mata ay kayang makakita ng lahat. Senior Q, maghintay ka, kailangan kong maghiganti sa ginawa mo, kung manggahas kang sakta ng aking kapatid, tiyak na ipapabayad ko sa iyo ang halaga. Sabi ni Yehan na may ngiting ngipin. Ah, Xiaohan, gising ka na, ang saya-saya. Lahat ng ito ay kasalanan ng aking kapatid. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka dapat magdusa ng ganitong malaking krimen. Sa oras na ito, sa labas ng inuupahang kwarto, isang maganda at maisla na babae ang pumasok na may dalang mangkok ng gamot. Nakita niya si Yehan na nakaupo sa kama, agad siyang tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya na may luha sa kanyang mga mata. Pinagtapik ni Yehan ang balikat ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yeching, sinuportahan siya at ngumiti, "Sister, huwag mag-alala, ayos lang ako. Bukod dito, hindi kita sinisisi sa bagay na ito, ang mga bastardo ni na Qiu Laos ay manggahas na manguyam sa iyo, tiyak na ipapabayad ko sa kanila." Xiaohan, mabuti na lang at ayos ka. Tungkol sa mga bastardo sa lipunan, huwag mo na silang guluhin. Pinunasan ni Yeching ang mga luha sa kanyang mga mata at sinabi kay Yehan, "Sige na, Xiaohan, inumin mo muna ang gamot," sabi ng doktor, "malubha ang iyong pagdurugo." Kinuha ni Yehan ang mangkok at ininom ang gamot sa isang lagop. Sa katunayan, lahat ng kanyang mga sugat ay nahilim na, ngunit upang mapanatag ang kanyang kapatid, sumunod siya at uminom ng gamot. "Xiaohan, magpapahinga ka sa bahay sa panahong ito, kaya hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho." Niyakap ni Yeching si Yehan sa kanyang ulo na may awa sa kanyang mukha. Bago namatay ang kanilang mga magulang, humiling sila na alagaan niyang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa halip na bigyan siya ng magandang buhay, nagdulot ito ng ganitong sitwasyon dahil sa pang-aapi ng iba. Sa pag-iisip na ito, labis na nakaramdam ng pagkakasala si Yeching. "Okay lang, ate, mananatili akong nasa bahay, ikaw na ang pumasok sa trabaho, ayos lang ako." Ngumiti si Yehan kay Yeching, hindi naman mahalaga kung hindi siya papasok sa trabaho, maaari niya namang subukan ang kanyang kakayahang makakita, tingnan kung makakahanap siya ng paraan upang kumita, kung magagawa niya, hindi na sila mag-aalala pa sa kanilang kabuhayan, at wala nang manggang api sa kanila. "Okay, huwag kang maglakbay sa labas ng bahay, magluluto ako para sa'yo kapag bumalik ako mamayang gabi." Lumabas si Yeching mula sa inuupahang kwarto, at pumasok sa pabrika na hindi kalayuan para sa kanilang dalawa. Paglabas ni Yeching, si Yehan ay umalis din.
Matapos makuha ang mahiwagang kakayahang ito sa pananaw, sabik na sabik si Yehan na subukan ito. Nagsawa na siya sa pagtakbo kasama ang kanyang kapatid sa mga nakaraang taon. Sawa na siya sa pagtingin ng paghamak sa mga mata ng tao, sawa na sa pang-aapi, ang pera ang tanging hangarin niya ngayon. Habang naglalakad sa kalsada, tinitingnan ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan at mga tao, nakarating si Yehan sa isang overpass at nakatingin dito. Mayroong isang pastahan sa ilalim ng overpass at isang grupo ng mga tao ang nagtipon at sumisigaw. Matapos maglagay ng taya, si Yehan ay lumapit sa labas upang tumingin. Ang may-ari ng pastahan ay isang batang babae, mga 18 o 19 na taong gulang, may magandang anyo at may sigarilyo sa kanyang bibig. Isang babaeng pasaway. Halika, halika, ilagay ang inyong mga taya, bumili ng malaki at maliit, bumili at umalis. Ang batang babae ay nag-shake ng isang pares ng dice sa kanyang kamay, at nakatingin sa mga tao sa paligid niya na may ngiti. Isang-isa ay nagsimulang magpumilit at magsimula ng pagtaya. Sa oras na ito, huminto na ang batang babae sa pag-shake ng dice, at pinindot ang dice cup sa lupa. Naglagay ako ng 500 at bumili ng malaki. Naglaro ako ng malaki sa mga nakaraang rounds. Hindi ko na pinaniniwalaan na magiging maliit ito sa pagkakataong ito. Isang tao ang nagpakita, kumuha ng 5 card na grandpa mula sa kanyang bulsa at bumili ng malaki, at nang makita ito ng iba, nagsimula na rin silang bumili ng malaki, ang iba ay para sa 100, ang iba para sa 200, at ang iba para sa 500, at kaunti lamang ang bumili ng maliit. Maya-maya, umabot na ang halaga ng taya sa mahigit 2,000. Nakatayo si Yehan sa tabi, nakatuon, ang kanyang kaliwang mata ay tumitingin sa pares ng dice, at habang nagtuon si Yehan, ang kanyang kanang mata ay tila may nangyaring pagbabago sa dice. Isang pakiramdam ng hindi tiyak na ilusyon ang bumalot sa kanya. Ang yin at yang ay, ang kaliwa ay yin, ang kanan ay yang, at ang kanang mata ay kayang makakita ng lahat. Sa makatuwid, sa ilalim ng pagmamasid ng kanang mata ni Yehan, ang sitwasyon sa dice ay direktang lumitaw sa kanyang harapan, 1-4, 1-3, 1-2, 2-3, 4, siyam ang oras, maliit. Talagang posible talagang makakita. Nakita ang sitwasyon sa loob ng dice cup, labis na nasa sabik si Yehan, nakatutok ang kanyang mga mata sa dice cup na hawak ng batang babae. Hehe, lahat, buksan ko na. Ang batang babae ay may kasanayang humihip ng usok na may karaniwang ekspresyon, agad siyang nagtaas ng kamay, at kaagad, isang serye ng mga pagmumura ang umabot sa paligid. Champagne, 2, 3, 4, siyam ang oras, ito ay naging maliit, at natalo na naman. Sa akin din. Sige na, titigil na ako sa paglalaro. Nakapagpatalo na ako ng higit sa 3,000 sa loob lamang ng isang oras. Muli akong papagalitin ng aking asawa kapag umuwi ako. Kinuha ng batang babae ang 12 mga banknotes, ipinakita ang kanyang mga puting ngipin, at nagsalita na may ngiti, pasensya na, lahat, 2, 3, 4, siyam ang oras, ako ang nanalo. Nagpatuloy ang pagsusugal, at sa susunod na mga sandali, si Yehan ay tumingin dito ng ilang sandali matapos ang kanyang isip ay makapagpigil. Sa kabuuan, naintindihan niya ang mga patakaran ng paghuhula ng laki, 4-10 ay maliit, 11-17 ay malaki, kung ang 3 dice ay nag-roll sa parehong numero ay weigh dice, kunin ang lahat ng laki. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagmamasid gamit ang mata ng yin at yang, naisip ni Yehan ang batas ng pag-roll ng dice ng batang babae, ngunit kailangan kong sabihin na ang batang ito ay talagang isang master ng pag-roll ng dice, na mahirap para sa mga ordinaryong tao, ngunit lahat ng ito ay sa ilalim ng pagmamasid ni Yehan sa yin at yang. Sa ilalim ng pagmamasid ng Fayan, wala itong epekto sa lahat, at ito ay kasing walang laman ng isang matalinong paraan. Kaya't sa round na ito, pumasok si Yehan sa arena. Nakatingin sa batang babae na nag-shake ng dice cup, ngumiti si Yehan at dahan-daang umupo, may natural na ekspresyon. Nakita ng batang babae na may isang manunugol na pumasok sa arena, at nagtanong na may ngiti habang nanginginig ang dice. Sinabi, gwapong lalaki, maglalaro ka ba? Tumanggaw si Yehan ng tapat, kumuha ng $100 mula sa kanyang bulsa at bumili ng malaki nang ang batang babae ay malapit nang ibagsak ang dice cup. Bumili at umalis. Sa isang sigaw, binuksan ng batang babae ang dice cup, at agad na lumantad sa paningin ng lahat ay 1-4, 1-5, 1-6, 4-5-6, 15 oras, malaki. Kabanata 2. Champagne, bakit mo naman binuksan ang malaki ulit? Kung alam ko lang, patuloy sana akong bumili ng malaki. Ang mga manunugaw sa paligid ay nagsimulang magmura ulit na may galit na mukha, ang ilan ay umalis, at ang iba ay sumali.
Sa larong ito, si Yehan ay nagtago sa likod ng mga eksena, nanalo ang batang babae ng $100, at hindi napansin ng batang babae ang pagkakaroon ng manunugal na si Yehan. Gayunpaman, sa susunod na oras, hanggat gumagalaw si Yehan, mananalo siya sa bawat pagbili. Sa loob lamang ng isang oras, naipon na niya mula sa $100 hanggang sa 4 o 5,000 yuan. Nakita ng mga manunugaw sa paligid ang swerte ni Yehan na laban sa langit, kaya't sinundan nila siya ng isa-isa, binibili ang anumang binili ni Yehan, na nagbigay din sa mga manunugaw sa paligid niya ng lasa ng kagalakan ng panalo. Napakadali niyang nakakuha ng 4 o 5,000 yuan na higit pa sa kanyang buwan ng sahod. Tuwang-tuwa rin si Yehan, ngunit sa ibabaw, kumilos ng normal si Yehan. Gayunpaman, ang mga mata ng batang babaeng iyon na parang pasaway ay naglalabas na ng apoy, at galit niyang tinitigan si Yehan. Mula nang dumating ang batang ito sa pastahan, ang pera sa kanyang bulsa ay maaari lamang makuha. Kung magpapatuloy ito, matatalo siya ng pera ngayon. Panahon na para maging abala. Bakit, kagandahan, ayaw mo na bang magpustahan? Tumingin ng diretso si Yehan sa batang babae, ang kanyang mga mata na kasing itim ng tinta ay napakatahimik, na imposibleng makita kung ano ang iniisip niya. Hehe, guwapong lalaki, maswerte ka, pustahan, bakit hindi ka magpustahan, paano kung maglaro tayo ng malaki? Yumuko ang batang babae, kumikinang ang kanyang malalaking mata, napakakaakit-akit, hindi ito kayang tiisin ni Yehan. Ginamit niya ang yin at yang na paraan upang sumilip sa dibdib ng batang babae. Panasan ko, nang makita ito, ang mga itim na mata ni Yehan ay naging medyo hindi mapakali. Napansin ng mga mapang-akit na mata ni Yehan, lalo pang nagalit ang batang babae, ang hayop na ito, tiyak na mapapag-alitan siya ng kanyang tiyahin ngayon. Hoy, nang-ahas ka bang magpustahan? Sa isang pag-snap, malakas na sinampal ng batang babae ang dice cup, at malamig na tumingin kay Yehan. Tingnan kung paano magpupustahan ang maswerteng lalaking ito at ang batang babaeng ito. Pagpustahan, bakit hindi ka magpustahan? Napagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis na pinigilan ni Yehan ang kanyang ibang mga iniisip, tumingin sa batang babae at nagtanong na may ngiti, kagandahan, anong uri ng pustahan ang gusto mo? Maligayang pagdating. Napakasimple, kung manalo ka o matalo, ipagpustahan mo lang ang lahat ng iyong pera. Tumingin ang batang babae kay Yehan na may kalmadong ekspresyon, syempre, kung matalo ka, hubad ka. Hubad. Natutuwa si Yehan sa mga sinabi ng maliit na kagandahan sa kanyang harapan, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, nagpapakita ng isang masamang ngiti, ang lahat ng mga manunugal sa paligid niya ay nagtawanan din, umiikot ang kanilang mga mata sa kanilang dalawa, ang ganitong uri ng laro ay kapana-panabik at kapana-panabik. Masama ang ngiti ni Yehan, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng masamang espiritu. Ang masamang ngiti na pinagsama sa panlalaking at gwapo niyang mukha ay tila nagpapahulog sa anumang babae. Ngumiti siya sa batang babae at sinabi, okay, tatanggapin ko, pero paano kung matalo ka? Magtatakbo ka rin ba ng hubad? Ikaw. Nag-iinit ang mga pisngi ni Zhao Yuyo sa galit, at tila naglalabas ng mga spark ang kanyang mga mata, ngunit tiwala siya na hindi kailanman mananalo si Yehan sa susunod na round, kaya tinitigan niya si Yehan at malamig na ngumiti, kung manalo ka, ang tiyahin mo ay nasa iyong kapangyarihan. Okay, simulan na natin. Kumaway si Yehan na may kalmadong ekspresyon. Ang batang babaeng ito ay napakatiwala, gusto niyang makita kung anong uri ng napakagaling na kasanayan ang mayroon ang kabilang partido. Kaagad, sa ilalim ng tingin ng mga manunugaw sa paligid, mabilis na kumilos si Zhao Yuyo, kinuha ang dice cup, at pagkatapos ay sinampal ang kaliwang palad sa lupa, tumalon ang 3 dice, at ginamit ni Zhao Yuyo ang dice cup upang ilagay ang 3 dice na parang kidlat at tahimik na inalog ang mga ito, na may solemn na ekspresyon. Ang pagkilos ni Zhao Yuyo ay agad na nagpangiti sa mga manunugaw sa paligid, ang ganitong paraan ay makikita lamang sa mga pelikula, ngunit ang pagkilos ni Zhao Yuyo ay nagpapatunay din sa mga manunugaw sa paligid na ang batang babaeng ito ay talagang isang master ng dice roller, ang batang lalaki na nakipagpustahan sa kanya ay malamang na matatalo. Walang pakialam na tumingin si Yehan sa batang babae sa tapat niya, mukhang tamad, at kumuha ng isang sigarilyong hangta at dahan-dahang sinindihan ito. Kahit na nagulat din siya sa paraan ng pag-roll ng dice ng batang babae, hindi mahalaga, lahat ay naayos na, hindi siya ang matatalo. Nakita ang itsura ni Yehan, ngumisi si Zhao Yuyo sa kanyang puso. Ang isang tunay na master ng pagsusugal ay magtutuon sa sandaling gamulong ang kanyang kalaban ng dice, walang ibang nasa isip. Ang isang pagsusugal tulad ni Yehan ay buhay o kamatayan.
Tiyak na mananalo siya, ang hayop na ito ay naghihintay na tumakbo ng hubad. Sa pag-iisip na ito, nagpakita ng mapagmataas na hitsura ang mukha ni Zhao Yuyo, at binuksan niya ang dice cup na nanginginig sa lupa na may isang pag-snap, at kinindatan ng isang pares ng kaakit-akit na malalaking mata kay Yehan. Nakababatang kapatid, maaari kang manghula, ngunit mas mabuting tama ang iyong hula, kung hindi, ang pagtakbo ng hubad sa kalye ay isang napakapangit na bagay. Siyempre, kung may kukuha ng litrato mo at i-upload ito sa internet, kung gayon ikaw ay isang internet celebrity, kaya hindi ka lugi, klop klop. Nakarinig ng pagtawa ng batang babae, walang imek na nagpagulong ng mga mata si Yehan, hinawakan ng isang manunugal si Yehan, at sinabi na may ngiti, nakababatang kapatid, ang mukha ng mga lalaki ay nasa larong ito ng pagsusugal, ayaw mong matalo ng pera. Huwag matalo, pagkatapos ng lahat, hindi tayo dapat maliitin ng mga babae, haha. Oo, nakababatang kapatid, kailangan mong tumayo ng matuwid sa pagkakataong ito, at hindi mo dapat hayaang mawala ito. May isang pagsabog ng pagtawa mula sa paligid, humitit ng sigarilyo si Yehan, dahan-daang huminga, at nakangiting naglaro, sa usok, narinig lamang nila siyang tumatawa, syempre, kailangan nating tumayo ng matuwid mga lalaki, kaya't natural na hindi tayo dapat duwag sa harap ng isang babae, kagandahan, 3-6 ang taya ko sa pagkakataong ito, Leopardo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat, at ang mga manunugol na tumatawa pa lang ay napanganga sa gulat. Ang sinumang naglalaro ng dice ay alam na napakahirap na gamulong ng dice, iyon ay, mga Leopardo, at napakatalas ni Yehan sa mahalagang paglipat na ito, na talagang nagpatigil sa kanila ng bahagya, at ang paligid ay naging tahimik sa loob ng ilang sandali, at lahat sila ay nakatitig sa dice cup. Nagulat din si Zhao Yuyo, ang ekspresyon sa kanyang magandang mukha ay nag-fluctuate ng bahagya, ang kanyang mga kamay na gawa sa jade ay mahigpit na magkakakapit, syempre naramdaman niya ang dice na kanyang ginulong, hanggat walang mga aksidente, may mataas na posibilidad na magkaroon ng 3-6 sa isang ito, ngunit paano niya ito ay hindi rin inaasahan na mahulaan ni Yehan ang numerong ito ng tama. Kung siya ay nalinlang, ang kanyang swerte ay masyadong hindi natural. Narito ang city management. Sa sandaling naging tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali, biglang may sumigaw, sinira ang katahimikan ng paligid, at nagulat ang mga manunugal sa paligid, ngunit nang tumingin sila sa paligid, wala namang city management, ngunit sa sandaling ito ng kaguluhan sa pagitan ng oras, halos nawala ang batang babaeng nag-set up ng stall at nag-shake ng dice. Gusto kong tumakbo, ngunit wala ng paraan. Nagulat din si Yehan sa mga sinabi ni Zhao Yuyo kanina, at nang bumalik siya sa kanyang mga pandama, agad niyang nakita si Zhao Yuyo na tumakbo sa isang sulok, at tumakbo agad, natalo oo, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako, bigyan siya ng pera. Tumakbo. Maaaring natalo siya. Hindi maunawaan ng mga manunugal dahil kahit anong tingin mo, tiyak na matatalo si Yehan. Ang isang manunugol ay nagtanggal ng dice cup sa sandaling ito, at ang tanawin na lumitaw sa harap ng kanilang mga mata ay lubos na nakakagulat sa kanila. 3-6, Leopardo, nanalo si Yehan. Kabanata 3. Ang batang lalaking ito ay talagang isang master sa paglalaro ng dice, at isa ring master ng mga master. Sa kalye kung saan maraming tao, si Yehan ay patuloy na sumusunod kay Zhao Yuyo. Bagaman ang paghingi ng pera sa isang babae ay hindi isang magandang bagay, napakahalaga ng pera sa kanya sa ngayon. Ayos lang, yay. Bigla, hindi niya napansin at nawala ang babae, na nagdulot sa kanya na tumigil at tumingin sa paligid. Gamit ang kanyang yin at yang na mga mata, nakita ni Yehan na parang isang piraso ng puting papel ang mga tao sa paligid niya, at ang mga katawan na tila jade ay lumitaw na halos nagdudugo siya. Makikita pa rin niya ng malinaw ang daloy ng dugo sa mga katawan na ito, ngunit wala siyang puso upang panoorin ang mga kaakit-akit na tanawin sa mga sandaling iyon. Ang larawan ng babae ay naglaho muli. Gusto sanang ipagpatuloy ni Yehan ang kanyang pagtingin, ngunit tila umabot na sa isang hangganan ang kanyang yin at yang na mga mata, at wala na siyang makitang mas malayo. 20 metro, mukhang ang yin at yang na mga mata ay makakakita lamang ng mga bagay na nasa loob ng 20 metro. Ang mga mata ni Yehan ay kumikislap ng pagdududa, ngunit hindi ito ang tamang oras upang pagtuunan ito, na wala ang babae sa ali na iyon, kaya tiyak na hindi siya nakalayo. Sa pag-iisip na ito, pabilis siyang naglakad patungo sa ali na iyon. Ito ay isang ali na matagal na, at katulad ng kapaligiran ni Yehan. Ang ali ay napapaligiran ng mga inuupahang bahay, at ang rente ay medyo mura. Ang ilang mga manggagawa ay nakatira dito at nagtatrabaho ng mabuti para sa kanilang kabuhayan. Sa mga sandaling ito, may ilang mga bata pang naglalaro sa ali.
Naglakad si Yehan sa ali at ginamit ang kanyang yin at yang na mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang babae sa isang karaniwang courtyard. Sa isang puot ng ngiti, naglakad si Yehan patungo sa courtyard na iyon. Hindi nakasara ang pinto. Nang pumasok siya, nakita niyang abala ang babae na may hawak na mangkok ng gamot sa kusina sa bakuran, at may matapang na amoy ng tradisyonal na gamot na umaabot mula sa hangin. Ah, bakit ikaw? Bakit ka sumunod? Lumabas si Zhao Yuyu mula sa kusina na may hawak na mangkok ng gamot. Nang makita niyang nakatayo si Yehan sa bakuran, nagulat siya, at ang mangkok na puno ng gamot ay nabasag sa sahig. Tinitigan niya si Yehan na tila hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala. Tumingin si Yehan kay Zhao Yuyu na may kalmadong ekspresyon at sinabi ng walang emosyon, gusto kong tumaya at umamin na talo. Ito ang patakaran. Kung ibabalik mo sa akin ang pera, wala na tayong dapat pag-usapan. Ikaw ay isang malaking tao na humahabol sa akin, isang babae, kahit nasa bahay para sa maliit na perang ito, lalaki ka pa ba? Gusto talagang takutin ni Zhao Yuyu si Yehan gamit ang masamang salita, ngunit natatakot siya. Ang tila kalmadong batang ito ay nagbigay sa kanya ng takot sa dilim, at ang mga kalmadong mata na iyon ay nagbigay ng hindi maunawaan na pakiramdam. Yuyu, ano ang nangyari? Nakagawa ka ba ng gulo sa labas? Bago makapagsalita si Yehan, may tumawag mula sa loob ng bahay, at isang lalaki sa wheelchair ang mahirap na nagtulak sa wheelchair papasok sa bakuran. Ang kanyang mga mata ay nanatili lamang kay Yehan sa isang sandali, at pagkatapos ay puno ng pagmamahal na tiningnan si Zhao Yuyu, na tila si Yehan ay isang ordinaryong tao lamang na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Kuya, hindi ako nakagawa ng gulo. Ang lalaking ito ay masyadong walang hiya at niloko ako. Ang pagdating ng lalaki ay tila nagbigay kay Zhao Yuyu ng lakas ng loob, at nagsimula siyang magpakita ng itim at puti. Ang kanyang magagandang mata ay nagbigay kay Yehan ng isang provokasyong tingin at gumawa ng mukha. Hindi pinansin ni Yehan si Zhao Yuyu, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking ito, ang kanyang ekspresyon ay nagiging alerto, ang lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng napakamapanganib na pakiramdam, lalo na nang tiningnan siya nito kanina, kahit na ang tingin na iyon ay napakapasibo, ngunit nagpalipat-lipat sa puso ni Yehan, tila siya ay tinitigan ng isang mabangis na hayop. Uminom si Zhao Hengtian ng walang pag-asa, paano ba hindi niya mauunawaan ang kanyang sariling kapatid, pagkatapos ay tiningnan niya si Yehan at sinabi, kaibigan, kung nakasakit si Yoyo sa iyo sa anumang paraan, dadalhin ko siya upang humingi ng tawad sa iyo, umaasa akong hindi ka magalit. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, tiningnan siya at sinabi, natalo ang iyong kapatid sa pastahan sa dice, ngunit tumanggi siyang umamin. Dumating ako rito upang makuha ang nararapat sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ni Zhao Hengtian na kalmado kanina ay naging madilim, at tila bumaba ang hangin sa paligid sa sandaling ito. Yuyu, ilang beses na kitang sinabi, huwag nang humawak ng pagsusugal, mukhang hindi mo talagang pinansin ang mga salita ko, hindi ba? Tiningnan ni Zhao Hengtian si Zhao Yuyu na may seryosong tingin, parang isang mahigpit na ama, na nagdulot sa katawan ni Zhao Yuyu na manginig, at ang mga luha ay agad na umagos, nag-iyak na may pagdaramdam sa kanyang mukha, sinabi niya, Kuya, wala akong ibang magagawa. Sabi na ng doktor na kung hindi mo ito magagamot sa loob ng kalahating taon, hindi ka na makakatayo muli sa buong buhay mo. Enough na, kahit hindi na ako makakatayo muli sa aking buhay, hindi kita papayagang humawak ng pagsusugal muli. Ang mga mata ni Zhao Hengtian ay kumikislap ng sakit, ang kanyang binti ay napinsala dahil sa pagsusugal, hindi niya gustong magkaroon ng anumang kaugnayan ang kanyang kapatid sa salitang pagsusugal. Tiningnan ni Yehan ang magkapatid mula sa gilid, at tila marami siyang naintindihan. Bagaman nakakaramdam siya ng kaunting galit kay Zhao Yuyu, ngunit ang kanyang mga pagkilos ay talagang hinahangaan niya. Hindi ba ang kanyang kapatid ay walang ibang ginagawa kundi ang magtrabaho ng mabuti para sa kanyang kinabukasan? Na-broken ang hamstring mo, at tumingin si Yehan sa mga paa ni Zhao Hengtian gamit ang yin at yang na paraan, at agad niyang napansin ang kondisyon ng mga paa ni Zhao Hengtian, ngunit ang hamstring ni Zhao Hengtian ay na-broken, bukod dito, may itim na clots ng dugo sa kanyang binti, na nag-block sa daloy ng dugo sa ibaba ng kanyang hita. Maaaring sabihin na walang daloy ng dugo sa ibaba ng hita ni Zhao Hengtian, at ito ay ganap na tuyo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumislap ang mga mata ni Zhao Hengtian, at si Zhao Yuyu, na tahimik na umiiyak, ay huminto rin at tiningnan siya, sabay-sabay. Si Zhao Hengtian ay komandat ng kanyang mga mata at tiningnan si Yehan at sinabi, nakababatang kapatid, makikita mo bang ano ang mali sa aking binti? Sinabi ni Yehan na may kalmadong tono, kaunti lang.
Ang na-broken na tendon ay hindi malaking bagay. Ang pinakamahalaga ay ang residue sa iyong binti. Iyan ang iyong nemesis. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Zhao Hengtian, at tila may liwanag ng pag-asa na nag-alab sa kanyang mga mata. Ang katotohanang ang kanyang mga binti ay napinsala at may poison ay isang bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Kahit na pumunta ka sa ospital, maaari mo lamang itong makita ng malinaw sa pamamagitan ng X-ray. Nakita ni Yehan ang kanyang sakit sa isang sulyap. Maaaring magpagaling ba si Yehan sa kanyang binti? Masamang tao, hindi, nakababatang kapatid, dahil alam mo ang mga sintomas ng aking kapatid, maaari mo bang pagalingin siya? Tumingin si Zhao Yuyo kay Yehan nang may pag-aalala at pag-asa sa mga sandaling ito, at kahit na nagbago ang kanyang tawag. Sa ilalim ng mga tingin ng dalawa, sinabi ni Yehan ng walang emosyon, hindi ko alam, hindi ko ito magagawa, at wala akong obligasyon na gawin ito, kaya aalis na ako. Pagkatapos nito, binalika ni Yehan at nagpa siya ng umalis. Tungkol sa pera, wala na siyang balak na humingi muli. Sandali, nakababatang kapatid, kung maaari mong pagalingin ang binti ng aking kapatid, ako, si Zhao Yuyo, ay magiging iyo mula ngayon. Ako ay magiging isang baka at isang kabayo para sa iyong kapakinabangan, at hindi ako magsisisi. Nang makita ni Yehan na handa na siyang umalis, hindi siya pumayag na umalis, at diretso siyang pinigilan, ang kanyang mahahabang kamay ay mahigpit na humawak kay Yehan, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa, at ang mga luha sa kanyang malalaking mata ay umaagos na. Maingat na itinulak ni Yehan siya palayo, at umiling, pasensya na, hindi ko magagawa ito. Nagmamakaawa ako, nakababatang kapatid, okay, nagkamali ako kanina, handa akong ibalik sa iyo ng 10 beses at 100 beses ang perang nabanggit ko kanina, humihiling lang ako sa iyo na pagalingin ang aking kapatid, talagang, nagmamakaawa ako. Tuldok-tuldok panipi. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila perlas na umaagos, napakakakit-akit na hindi mo maiwasang yakapin siya at alagaan siya. Ang malamig na puso ni Yehan ay bahagyang nanginginig, ngunit kung gusto niyang pagalingin ang binti ni Zhao Hengtian, kailangan muna niyang gawin ito. Upang sabihin kung maaari itong ganap na pagalingin, kailangan din niyang gamitin ang Yin Yang Dharma Eye. Ayaw niyang mapansin ang mahiwagang kakayahang ito. Yuyo, kailangan mong magkaroon ng gulugod. Ang mabigat na boses ni Zhao Hengtian ay umabot sa likod ni Yehan, nakababatang kapatid, kung maaari mong pagalingin ang aking binti, paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Kabanata 4. Nang marinig ito, pumarap si Yehan at tumingin sa kanya, at sinabi ng kalmado, ganoon na ang nangyari sa iyo, hindi ko alam kung anong kasunduan ang gusto mong gawin sa akin. Ngumiti si Zhao Hengtian ng bahagya, at agad, isang nakabibighaning liwanag ang sumiklab sa kanyang mga mata, kung maaari mong pagalingin ang aking binti, ituturo ko sa iyo ang 2 natatanging kasanayan, at magtatrabaho ako para sa iyo ng 3 taon. Ano sa tingin mo? Nagtawanan si Yehan, tiningnan si Zhao Hengtian at umiling, sinabi, pasensya na, ang mga alok mong ito ay hindi pa rin nakakabighani sa akin, at hindi ako sigurado sa iyong binti. Pasensya na, aalis na ako. Sandali, nang makita ni Zhao Hengtian na talagang aalis na si Yehan, ang kanyang kalmadong mga mata ay naging medyo hindi mapakali. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na makilala si Yehan, isang kakaibang tao na kayang makita ang kanyang karamdaman sa isang sulyap. Nakababatang kapatid, hindi pa huli ang lahat para magdesisyon kapag katapos kung makumplito ang aking sinasabi. Pinalakad ni Zhao Hengtian ang wheelchair at pumunta sa likuran ni Yehan, at sinabi, gusto kong ipasa ang iyong natatanging kasanayan, na tiyak na magbibigay daan sa iyo na mamuhay ng buhay na nais mo. Ang buhay na iyong ginagalawan ay puno ng mga kasanayan at boxing. Ang boxing na ituturo ko sa iyo ay ang kabuuan ng ating bansa. Hindi ito maihahambing sa mga taekwondo. Isang laban mo ay katumbas ng 10, o kahit na isang laban ay katumbas ng 100 laban. Sa mga bagay na ito, makakapaglakbay ka sa buong mundo, at tiyak na makakapagpatatag ka sa buong timog. Libong kasanayan, boxing, timog. Ang mga salita ni Zhao Hengtian ay agad na nagpainit sa malamig na puso ni Yehan. Ngayon na mayroon siyang yin at yang na mga mata, hindi ba panahon na upang ihanda ang kanyang sariling buhay? Well, mayroon siyang yin at yang na mata upang makita. Kung matututo siya ng libong kasanayan, tiyak na magiging hari siya ng pagsusugal. Tungkol sa boxing, ito ang labis na nakakaakit kay Yehan. Kung talagang mayroon siyang ganitong makapangyarihang kakayahan sa boxing, magkakaroon siya ng lakas upang protektahan ang kanyang kapatid mula sa pang-aapi, ang mga bastardo ni Qiu Laosan ay wala ng halaga. Sa isang sandali, ang puso ni Yehan ay naging mainit, at isang alon ng lakas ang naglalabas sa kanyang katawan.
Bigla siyang humarap kay Zhao Hengtian at sinabi ng matatag, sige, pumapayag ako sa iyo. Kasunduan, ngunit kailangan kong maghanda ng kaunti upang gamutin ang iyong binti, at hindi ako ganap na sigurado. Hehe, naniniwala akong magtatagumpay ka. Ngumiti si Zhao Hengtian na puno ng tiwala, naniniwala siya sa kanyang pananaw, ang batang ito ay nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam, ang kanyang ambisyon ay mas malaki kaysa sa kanyang orihinal na sarili. Ngumiti din si Yehan at iniunat ang kanyang kamay kay Zhao Hengtian, nais ko ng masayang pakikipagtulungan, ang pangalan ko ay Yehan. Ang pangalan ko ay Zhao Hengtian. Ngumiti si Zhao Hengtian at nakipagkamay kay Yehan. Nang marinig ang pangalang ito, biglang huminto ang paghinga ni Yehan. Ang taong ito sa kanyang harapan ba ay ang Southwest King Zhao Hengtian. Paglabas mula sa courtyard ni Zhao Hengtian, nakaramdam si Yehan ng labis na pagkabahala. Ang Southwest King Zhao Hengtian ay isang tao na kahit ang karaniwang tao tulad niya ay narinig ang tungkol sa kanya. Isang mundo ang pag-aari niya, sa Southwest na rehiyon, siya ang ganap na hari. Gayunpaman, nawala si Zhao Hengtian sa mga nakaraang taon. Maraming bersyon ng mga alingaw-ngaw, ngunit ngayon ay personal na nakilala ni Yehan ang alamat na ito. Tingnan ang kanyang mga mata, nakakatakot. Matapos lumabas sa alley, naglakad si Yehan patungo sa lugar kung saan sila nagrente ng bahay ng kanyang kapatid na si Yeching. Madilim na ngayon, at panahon na para makauwi ang kanyang kapatid mula sa trabaho. Ngunit bago makipaghiwalay kay Zhao Hengtian, sinabi na ni Zhao Hengtian kay Yehan na sa tuwing gusto ni Yehan na magtanong sa kanya tungkol sa chensho at boxing, maaari siyang magturo. Hindi na kailangang maghintay hanggang ang binti ni Yehan ay gumaling bago siya turuan. Pag-uwi ni Yehan, hindi pa umuwi si Yeching, kaya nang wala siyang magawa, sinimulan ni Yehan na tingnan ang malalim na kaalaman sa kanyang isipan. Matapos ang ilang sandali ng pagsasaayos, napansin ni Yehan na ang impormasyong ipinasa sa kanya ng Yin-Yang Jade Pendant ay nahahati sa dalawang uri. Ang una ay isang medikal na klasikal, na talagang kamangha-mangha at kayang magpagaling ng iba't ibang karamdaman. Ang isa pa ay isang pamamaraan ng pagsasanay ng Qi. Ang mga medikal na klasikal ay tinatawag na Gigo Medical Classics. Ito ay isang aklat medikal na isinulat ni Giguzi sa kanyang mga huling taon. Wala itong naipasa mula noon, at ito ay napakahalaga. Ang 18 karayom ni Gigo ay sinasabing kayang buhayin ang mga patay, mga laman at buto, isang karayom para sa langit, at isang karayom para sa impyerno. Tungkol sa sining ng pagsasanay ng Qi, ito ay isang mahiwagang pamamaraan ng pagsasanay ng Qi, na medyo katulad ng Qigong, ngunit ang sining ng pagsasanay ng Qi ay mas advanced kaysa sa Qigong. Kung ito ay ilalagay sa isang nobela o pelikula, ito ay magiging isang napakalakas na lihim ng martial arts, hindi pangkaraniwan. Matapos ayusin ang impormasyon sa kanyang isipan, labis na natuwa si Yehan. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng ilang paglalarawan sa mga medikal na aklat, maaari nang hulaan kung gaano ito kalakas. Kung magtatagumpay siya sa pag-aaral ng mga ito, marahil ay magiging isang milagrosong doktor siya. Matapos pag-isipan ito, nagpa siya si Yehan na simulan muna ang Gigo Medical Classics, at gagamutin niya ang nabasag na binti ni Zhao Hengtian sa lalong madaling panahon. Kung maaari siyang matuto ng kahit ano mula sa Gigo Medical Classics sa panahong ito, makakatulong ito sa kanya na gamutin ang binti ni Zhao Hengtian. Ang pangunahing mga pamamaraan ng paggamot ng Gigo Medical Classics ay acupuncture at moxibustion. Ginagamit ang acupuncture at moxibustion upang gamutin ang iba't ibang sakit. Siyempre, kung mayroon kang kasanayan sa pagsasanay ng Qi, maaari mo ring tulungan ang Gigo Medical Classics sa paggamot. Kung gusto mong matutunan ang acupuncture at moxibustion, kailangan mong magkaroon ng magandang pag-unawa sa mga acupuncture points ng katawan ng tao dahil kung magkamali ka sa karayom, maaaring maging nakamamatay ito. Mayroon ding ilang mga putaheng nasa mesa, lahat ay mahusay na mga suplementong pagkain. Nang marinig ang ingay sa labas ng kwarto, binuksan ni Yehan ang pinto at tiningnan ang kanyang kapatid na abala sa kusina. Isang malambot na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi sila tunay na magkapatid, ngunit mas malapit sila kaysa sa tunay na magkapatid. Naalala ni Yehan ang lahat ng mga titig at sakit na dinanas ng kanyang kapatid para sa kanya sa mga nakaraang taon, at nagpanata siyang isang araw ay bibigyan niya ng buhay ang kanyang kapatid na parang isang ganap na tao, ito lamang ang paraan upang maipagpasalamat niya sa kanya. Xiaohan, bakit ka gising? Pumasok ka at humiga ka na, bumili ako ng masarap para sa iyo, ayos lang ang lahat, maging masunurin ka. Lumabas si Yeching mula sa kusina at nakita si Yehan na nakasandaw sa pinto at nakatingin sa kanya ng banayad, agad siyang nagalit, paano ba siya makakapaglakad-lakad bago gumaling ang kanyang sugat.
Kung alam niya na hindi lamang naglakad-lakad si Yehan, kundi nakipagpustahan pa sa iba, hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Ngumiti si Yehan, ate, huwag kang mag-alala, ang buong katawan ko ay masakit pa rin habang nakahiga sa kama, mas mabuti nang bumangon at maglakad-lakad. Hindi napigilan ni Yeching si Yehan, kaya tumango na lamang siya at sinabi, sige, pero hindi ka pinapayagang mag-ehersisyo ng mabigat. Dapat kang tumayo at umupo ng maayos. Gumawa ako ng soup ng ulo ng isda at tofu para sa iyo, uminom ka ng mas marami mamaya para makabawi ng lakas at dugo. Matapos sabihin ito, bumalik si Yeching sa pagtatrabaho sa kusina. Ang kanyang figure ay kaakit-akit at maganda, at ang kanyang mga katangian ay maeslan, tulad ng isang mabuting asawa at ina. Palagi si Yehan na nag-iisip na kung sino man ang mag-aasawa sa kanyang kapatid, tiyak na ang mga ninuno niya ay nag-alay ng insenso. Kailangan kong sabihin na kahit na ordinaryo ang mga damit ni Yeching, napakaganda pa rin niya. Kung magbihis pa siya, tiyak na magiging isang napakagandang babae. Hindi nagtagal matapos ihain ang pagkain, umupo si Yehan na may ngiti sa kanyang mukha, tiningnan ang mesa at sinabi, ang mga kasanayan sa pagluluto ng aking kapatid ang pinakamahusay, at hindi ko alam kung sino ang swerte na makakapangasawa sa aking kapatid sa hinaharap. Mga kalokohan lang yan. Pinalo ni Yeching si Yehan, ano bang nangyari? Gusto mo na bang mag-asawa ang iyong kapatid ng maaga, hindi ba't nakakabahala ang pag-aalaga sa iyo? Sabihin ko sa iyo, ang aking kapatid ay aalagaan ka lamang sa buhay na ito. Huwag mong subukang palayasin ako. Saan naman? Agad na nag-apologize si Yehan na may ngiti, masaya ako na ang aking kapatid ay nais na alagaan ako sa buong buhay niya. Sa pamamagitan ng paraan, ate, maaari mong ipahinto ang trabaho ko. Siguro hindi ako papasok sa trabaho sa loob ng ilang panahon. Nag-isip si Yeching ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango at sinabi, sige, kapag gumaling ka, hahanapan kita ng bago, okay, kumain na tayo, halika, uminom ng mas maraming soup. Matapos kumain, habang unti-unting lumalapit ang gabi, nakahiga si Yehan sa kama at patuloy na pinag-aaralan ang mapa ng mga acupuncture points. Sa katunayan, halos naintindihan na niya ang mapa ng acupuncture points ng katawan ng tao na inilarawan sa Gigo Medical Classics. May mga life acupoints at dead acupoints sa katawan ng tao. Bilangin ng 79, may higit sa 800 acupuncture points sa kabuuan. Siyempre, ito rin ay dahil nagkaroon si Yehan ng yin at yang na mga mata at may kakayahang photographic memory, kaya mabilis siyang natututo. Sa ngayon, ang kulang sa kanya ay ang pagsasanay sa acupuncture. Kabanata 5. Bukod dito, hindi maiiwasan para sa mga baguhan ang pag-aaral ng Gigo Medical Classics, at halos naintindihan na ni Yehan ang teknik ng acupuncture gamit ang mga acupuncture points. Napakamirakyeloso ng paggamit ng operasyon ng acupuncture upang magsagawa ng mga manipulasyon upang gamutin ang mga sakit. Ang ganitong kasanayan sa medisina ay talagang walang kapantay. Gayunpaman, nais ni Yehan na matutunan ang mga malalim na aspeto ng Gigo Medical Classics, hanggang sa antas ng mga buhay na patay, laman at dugo, mayroon pa siyang mahabang daan na tatahakin. Tumingin si Yehan sa silid sa tabi, at sa pamamagitan ng pader ay nakita niyang mabilis nang natutulog si Yeching, pantay ang paghinga, ngunit hindi naglakas loob si Yehan na sumilip sa kanyang kapatid gamit ang kanyang yin at yang na mga mata. Para sa kanya, si Yeching ang pinakamahalaga sa kanyang puso. Isang banal na babae siya, walang sino man ang maaaring magpabiye sa kanya. Isang biyaya sa aksidente ang bigla niyang pagkakaroon ng ganitong mahiwagang kakayahan. Ayaw ni Yehan na ipaalam kay Yeching ang tungkol dito sa ngayon. Sa wakas, ang kakayahang makakita sa lahat ay masyadong misteryoso upang sabihin. Marahil ay mag-aalala pa rin si Yeching sa kanya sa huli. Habang nag-iisip, si Yehan ay nahulog sa isang panaginip. Nang magising siya, 8:00 na ng umaga. Iniwan ni Yeching si Yehan ng almusal, isang mangkok ng lugaw na gulay at ilang piniritong dough sticks. Matapos na maubos ito, umalis si Yehan sa bahay. Hindi siya nagmamadali sa mga usapin ni Zhao Hengtian. Wala pa siyang kumpletong paghahanda. Si Yehan, na may mga mata ng yin at yang, ay nakaramdam na ang landas na tatahakin niya sa hinaharap ay hindi lamang nakabatay sa sinabi ni Zhao Hengtian, kaya kailangan niyang magsikap na alamin ang mga benepisyo ng mga mata ng yin at yang. Mukhang medyo mainit ang panahon sa lungsod ng Shanghai, at tag-init na ngayon. Kahit na si Yehan, na nakasuot ng puting t-shirt at slacks, ay medyo hindi kaaya-aya ang itsura, ngunit ang kanyang anyo ay medyo guwapo, may maayos na gupit ng buhok at nakabuhol na kilay, puno siya ng sigla. Master, pumunta sa Antique Street. Huminto si Yehan ng taxi at nagpunta sa pinakatanyag na Antique Street sa lungsod ng Shanghai.
Ang industriya ng anti-gong ay isang malaking kita na industriya. Mas lalo pang inaatupag ni Yehan ang mga bagay na ito kapag siya ay walang ginagawa. Walang magawa, pinapangarap din niyang yumaman sa isang iglap, at ang mga anti-gong ay ang pinakamahusay na shortcut, ngunit nangangailangan din ito ng paningin at swerte. Si Yehan ay mayroon ng pinakamalaking pandaraya sa mga tuntunin ng paningin, at tungkol sa swerte, hindi niya iniisip na kailangan niya ito sa kanyang mga mata ng yin at yang. Matapos ang kalahating oras, nakarating si Yehan sa Antique Street. Ito ay isang kalye na may retro na tema. Ang kalye ay umuugoy at umaabot mula sa kalsada hanggang sa dulo, at maraming mga tindahan. Siyempre, maraming mayayamang tao ang pumupunta rito, at lahat sila ay nagnanais na makahanap ng mga kayamanan dito. Isa rin itong karaniwang libangan ng maraming mayayamang tao na gamitin ito para sa koleksyon. Hindi pumunta si Yehan sa mga tindahan na marangya ang dekora sayon. Bagamat may mga tunay na produkto sa mga tindahang ito, maaari mo itong makita kung mayroon kang magandang paningin, ngunit wala siyang ganang perang pambili. Para sa kanya, ang mga street stall ang kasalukuyan niyang unang pagpipilian. Ang mga nagtatayo ng street stall dito ay may kanya-kanyang paraan, at kung minsan ay may isa o dalawang tunay na produkto sa mga street stall na ito, basta't mayroon kang magandang paningin at swerte, makikita mo ito. Grandpa, bakit hindi tayo pumunta sa Mangyo Exuren? Bagamat may mga tunay na produkto sa mga street stall, napakababa ng tsansa nito. Kung pupunta ka sa Mangyo Exuren, natatakot ka bang hindi makakita ng magagandang bagay gamit ang iyong matandang paningin? Sa harap ni Yehan, mayroong isang babae na naglalakad kasama ang isang matanda. Sa tuwing humihinto ang matanda sa isang booth, titigil siya ng kaunti, may bahagyang disappointed na ekspresyon sa kanyang mga mata. Nang marinig ng matanda ang mga salita ng babae, hinaplos niya ang kanyang balbas at ngumiti. Yuner, kahit na ang Mangyo Exuren ay kilala sa Antique Street, alam ng lahat na mataas ang tsansa ng mga tunay na produkto roon, at walang hamon. Gusto ng iyong grandpa na hamanin ang kanyang sarili, kung makakakita ako ng magandang bagay sa mga stall na puno ng mga depektibong produkto, hindi ba mas interesante ito kaysa sa pumunta sa Mangyo Exuren? Ngumiti ang babae at sinabi, talagang hindi nakakabahala kapag ikaw ay matanda na. Bagamat nakakakilig ang maglaro ng ganito, hindi ito maganda para sa iyong katawan. Sinabi ng doktor na dapat mong panatilihing normal ang iyong pag-iisip. Okay lang, paminsan-minsan lang ako naglalaro, sa kabila ng lahat, natatakot akong wala na akong masyadong buhay sa matandang katawan na ito. Walang pakialam na ngumiti ang matanda, na tila bukas ang pagtingin sa buhay at kamatayan. Ang babae ay nagbigay ng isang malungkot na ngiti, at wala na siyang magagawa kundi hayaan ang matanda na gawin ang kanyang nais. Habang naglalakad si Yehan sa likuran ng matanda, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa mga stall, ngunit hindi siya tumitingin sa mga bagay gamit ang karaniwang mga mata. Sa pagbubukas ng kanyang mga mata ng yin at yang, ang panloob na istrukture ng mga stall na ito ay nahayag sa kanyang harapan. Walang duda, ang ilang jade pendants ay tila halo-halong salamin at ilang mga pebbles. Tungkol sa mga anti-gong kaligrapya at pintura, mga porcelain bowls, mga copper bells at iba pang bagay, talagang mababa ang halaga, ngunit mahirap para sa ordinaryong tao na makita ito ng malinaw. Nakikita ito ni Yehan sa isang sulyap. Ha! Bigla, nakatuon ang mga mata ni Yehan sa isang vase sa mga kamay ng matanda sa harapan niya. Ang vase na ito ay may simpleng anyo, may ilang pattern na ipininta dito, na medyo kahawig ng isang eksena sa pagsasaka. May ilang hindi regular na bitek sa paligid ng vase, at ang makapal na amoy ng lupa ay nagmumula rin sa vase. Kanina, nang makipag-ugnay ang mga mata ni Yehan sa vase na ito, tila nakikita niya ang ilang mga figure ng mga sinaunang tao, na labis na nagulat sa kanya. Maaaring ang kanyang mga mata ng yin at yang ay kayang makita ang mga bagay sa nakaraan sa pamamagitan ng ilang mga bagay. Ang kaliwang mata ay yin at ang kanan ay yang. Sinasabing ang kaliwang mata ay makakakita ng ilang mga masamang bagay, tulad ng mga multo. Siyempre, nagdududa pa rin si Yehan tungkol dito. Walang nabanggit na makakita ng mga pangitain ng nakaraan sa impormasyong ipinasa sa kanya. Sa harapan ni Yehan, hawak ng matanda ang vase gamit ang parehong mga kamay at tiningnan ito ng 5 minuto, pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling at ibinaba ang vase. Gayunpaman, kahit na ito ay, ang mga bitek sa asul at puting porcelain ay sirain ito, hindi banggitin, ang teknolohiya sa paggawa ng peking ay labis na mataas, at maaaring hindi imposibleng gayahin ito.
Tahimik na tumango ang matanda at nagpatuloy siyang naglakad kasama ang suporta ng babae, ngunit sa sandaling umalis ang dalawa, hindi na nakapaghintay si Yehan at naglakad patungo sa stall, at sinabi sa matandang nag-set up ng stall, "Matanda, magkano ang asul at puting porselana na ito, maaari mo bang ipakita sa akin?" Hehe, batang lalaki, ang asul at puting porselana na ito ay isang lumang bagay mula sa dinastiyang Ming. Kung gusto mo ito, ituturing kitang 3,000 yuan, anong sa tingin mo? Ngumiti ang matandang nag-set up ng stall nang makita ang bagong customer na dumating, kahit na alam din niya na ang asul at puting porselana na ito ay maaaring peke, tiyak na gusto niyang lokohin. Sige, 3,000 yuan lang. Kukunin ko ang asul at puting porselana na ito. Hindi nakipagtawaran si Yehan sa matanda at agad na pumayag. Nakumpirma na ni Yehan na ang asul at puting porselana na ito ay totoo. Matapos makuha ang pera, natuwa ang matanda, at agad na inilagay ang asul at puting porselana na gusto ni Yehan. Hindi umalis si Yuner at ang matanda nang marinig na bibilhin ni Yehan ang piraso ng asul at puting porselana. Nakita nilang nabili na ito ni Yehan, nakasimangot ang babae at mahinang bamulong, "Bobo, 3,000 yuan." Nakalaan na siyang sayangin ang kanyang pera, wala siyang paningin at gusto pang maglaro ng mga anti-gong. Ngumiti ang matanda at hindi nagsalita. Kung ang ibang tao ay handang bumili nito, kahit na mawalan ng pera, problema na nila iyon. Magaling ang pandinig ni Yehan. Narinig niya ang mga salita ng babae na may ngiting mapanlait at hindi ito pinansin, ngunit hindi pinansin ni Yehan, agad na umalis ang babae nang makita ang ngiti ni Yehan. "Hey, bata, nagbibiro ka ba? Maaari mong isipin iyon." Mabilis na tumugon si Yehan. "Ika nga." Nagalit si Joe Yuner sa mga salita ni Yehan at tumawa, "Sa kasong iyon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ang asul at puting porselana na ito ay totoo? Wala itong halaga sa koleksyon, kaya ano ang silbi nito?" "Hehe, bata, sino ang nagsabi sa iyo na may bitek ang asul at puting porselana?" Sumimangot din si Yehan, at pagkatapos, sa ilalim ng mga titig ng babae at ng matanda, hinawi niya ang mga bitek gamit ang kanyang mga kuko, at ang mga layer ng dumi ay natanggal. Tinanggal niya ito gamit ang kanyang mga kuko. Ang dumi ay puro lupa, at ang dumi ay nakadikit sa mga linya ng asul at puting porselana. Marahil dahil sa edad, ang dumi ay palm unit na nagbigay ng impresyon na ang asul at puting porselana ay malapit ng masira. Hindi alam ng tao na ang mga bagay na mukhang bitek ay mga pattern sa asul at puting porselana, ngunit natatakpan ito ng layer ng lupa. Ang dalawa ay pinagsama, at mahirap para sa mga tao na makilala ito ng malinaw. Nang makita ito ng babae at ng matanda, agad na kumunat ang mga mata nila. Ang dumi na nakadikit sa mga linya ng asul at puting porselana, ngunit hindi nila ito napansin. Ang dumi mismo ay may bitek, at inisip nilang ang asul at puting porselana ang may bitek. Hehe, mahusay ang paningin ng nakababatang kapatid. Matapos ang kaunting pagkabigla, lumapit ang matanda kay Yehan at nagsabi na may ngiti, "Humahanga ako, ang mga kabataang ito ay may mahusay na paningin. Nakababatang kapatid, maaari bang ipakita mo sa akin ang asul at puting porselana na ito?" Magandang impresyon si Yehan sa matanda, kaya hindi siya tumanggi na ipasa sa kanya ang asul at puting porselana. Matapos kunin ng matanda, patuloy siyang tumingin dito at kumuha ng magnifying glass mula sa kanyang bulsa para tingnan ito ng mabuti. Ang babae ay nakatingin kay Yehan. Bagamat hindi niya alam kung gaano siya kagaling sa pagpapahalaga sa mga anti-gong, nalampasan na ng kanyang paningin ang kanya. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na kumbinsido siya kay Yehan. Hindi natiyak kung ang asul at puting porselana sa kamay ni Yehan ay totoo o hindi. Kabanata 6. Hey! Huwag kang magmalaki. Ang asul at puting porselana na binili mo sa halagang 3,000 yuan ay talagang dapat pag-usapan. Nakita ang kalmadong anyo ni Yehan, medyo naiinis si Joe Yuner, kaya nagbukas siya ng bibig upang umatake. Sa edad na 18 o 19, kahit na mas mahusay ang kanyang paningin, hindi pa rin ito sapat upang ma-appreciate ang mga anti-gong. Talaga, paano kung magpustahan tayo? Ngumiti si Yehan ng banayad. Bagamat hindi siya masyadong marunong tungkol sa mga anti-gong, nagtitiwala siya sa kanyang paningin. Ito ang kanyang pinakamalaking pandaraya. Natuwa si Joe Yuner nang marinig ito, ngumiti siya kay Yehan, at sinabi, "Sige, kung ang asul at puting porselana sa kamay mo ay totoo, ibibigay ko sa iyo ang doble ng presyo na ibinenta mo." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Ayos, kasunduan." Tumingin muli si Joe Yuner kay Yehan, "Pero kung matalo ka, ano ang gusto mong mangyari?"
Nang marinig ang mga salitang ito, medyo hindi nakapagsalita si Yehan sa isang sandali dahil alam niyang hindi siya matatalo, ngunit paano kung matalo siya? Kung gayon, ano ang gusto mo? Tumingin si Yehan kay Joe Yuner at nagtanong, ang kanyang mga mata ay kalmado tulad ng tubig. Kung matalo ka, kailangan mong magtrabaho sa aking tabi, ngunit walang sahod, naglakas loob ka bang sumang-ayon? Tumingin si Joe Yuner kay Yehan na may mga mata na kumikislap, may ngiti sa kanyang mukha. Magaling ang paningin ni Yehan, talagang humahanga si Joe Yuner dito. Kung magagawa ni Yehan ang mga bagay para sa kanya gamit ang kanyang paningin, kasabay ng kanyang sariling lakas, tiyak na magkakaroon ito ng malaking pakinabang. Sige, pumapayag ako. Tumanggo si Yehan, sa anumang kaso, hindi siya matatalo sa pustahang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ang matanda ay nakatingin na sa asul at puting porselana. Sa oras na ito, ibinalik niya ang asul at puting porselana kay Yehan at sinabi, nakababatang kapatid, sigurado ako ng 60% na ang asul at puting porselana na ito ay dapat tunay mula sa panahon ng Yanggal. Kung tama ang aking hula, batay sa paunang pagtataya, ang halaga nito ay hindi bababa sa 1,000,000. 60% na tiyak. Nagtataka si Joe Yuner nang marinig ang mga salita ng matanda, ang 60% na tiyak ay itinuturing na napakataas na. Ang mga taong naglalaro ng mga anti-gang ay karaniwang nagtatanong lamang kapag 40% na sigurado, hindi nabanggitin ang 60%. Talaga bang napakaswerte ng batang ito? Ngumiti si Yehan at sinabi, salamat sa iyong maayos na salita, kung mabebenta ito sa 1,000,000, nakapulot ako ng malaking bargain ngayon. Matapos sabihin ito, tiningnan ni Yehan si Joe Yuner na may hamon. Nakita ang ganitong anyo ni Yehan, puffed up ang mga pisngi ni Joe Yuner sa galit, at sinabi, Lolo, parang may butas ang mata mo. Sa tingin ko, ang asul at puting porselana sa kanyang kamay ay maaaring hindi tunay. At hindi malayo ang mangyueksyon, paano kung pumunta tayo roon at magkaroon ng isang tao na tumingin sa iyo? Okay. Hinaplos ni Joe Mingshan ang kanyang balbas at tumingin kay Yehan na may ngiti, nakababatang kapatid, ang mangyueksyon ay may espesyal na appraiser. Kung ang asul at puting porselana sa iyong kamay ay tunay, tiyak na bibigyan ka ng mangyueksyon ng makatarungang presyo. Ano sa tingin mo? Ayaw mo bang pumunta roon at tingnan? Siyempre, mayroon pa ring postahan sa pagitan ko at ng ginang na ito na hindi pa natutupad. Tumingin si Yehan kay Joe Yuner at ngumiti ng walang pakialam. Ngumiti rin ang matanda at hindi pinansin ang postahan sa pagitan ng dalawa, at pagkatapos ay naglakad ang tatlo patungo sa mangyueksyon. Ang mangyueksyon ay kilalang kilala sa Antique Street ng lungsod ng Shanghai. Maraming mga customer na naglalaro ng mga anti-gang ay regular na customer ng mangyueksyon, at sila ay may mataas na awtoridad. Sa daan patungo sa mangyueksyon, nalaman din ni Yehan ang pangalan ng matanda. Ang pangalan ng matanda ay si Joe Mingshan, at ang pangalan ng babae ay Joe Yuner. Sa harap ng marangyang tindahan, mayroong isang kahoy na plaka sa itaas ng pintuan ng tindahan na may nakasulat na 3 karakter na mangyuzuan. Hehe, Ginoong Joe? Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Halika, pumasok ka sa loob. Nang dumating ang tatlo sa pintuan ng mangyueksyon, isang batang lalaki na nasa 15 taon ang lumabas mula sa loob. Lumapit siya sa tatlo na may ngiti at gumawa ng galaw na nag-aanyaya habang nakatingin kay Joe Yuner. Ngumiti siya at sinabi, Sister Yuner, matagal na tayong hindi nagkita, halika, pumasok ka. Ngumiti si Joe Mingshan at sinabi, Batang Lin, hindi ba ako makapagsisiliban sa iyo? Sa pamamagitan ng paraan, hindi ko pa nakita ang iyong ama sa loob ng ilang panahon. Ayos ba ang kanyang kalusugan? Nang marinig ito, umiling si Lin Bomo at Hom Ingle, gusto kong pasalamatan si Elder Joe sa pag-aalala sa matanda, ngunit ang aking ama ay kamakailan ay nagkasakit, at nag-recover siya sa Bikuan Villa kamakailan. Nakarating na ako sa Bikuan Villa. Nakakunot ang noo ni Joe Mingshan at sinabi, mukhang talagang malubha ang sakit ng iyong ama, alas. Ako'y nakatayo na rin sa pintuan ng kamatayan. Iwanan na lang ang iyong araw sa kapalaran. Ngumiti ng mapait si Lin Bomo. Kung talagang bumagsak ang kanyang ama, maaaring harapin ng malaking pamilyang Lin ang krisis ng pagkakawatak-watek. Sa pamamagitan ng paraan, Ginoong Joe, sino ang nakababatang kapatid na ito? Itinanong ni Lin Bomo na medyo naguguluhan nang makita ang bagong mukha ni Yehan. Sumagot si Joe Mingshan na may ngiti, ang nakababatang kapatid na ito ay may magandang bagay mula sa dinastiyang Ming sa kanyang kamay. Hayaan mong tingnan ko kung tunay ito. Oh, dahil sinabi mo na iyan, Ginoong Joe, kailangan kong tingnan.
Pinangunahan ni Lin Bomo ang tatlo sa isang silid pahingahan, at pagkatapos na maghanda ng tsaa para sa kanila, tumingin siya kay Yehan at sinabi na may ngiti, "Nakababatang kapatid, dahil dinala ka ni Ginoong Joe, hindi na tayo mag-iikot pa. Kung ang bagay sa iyong kamay ay totoo, tiyak na bibigyan ka ng mangyueksura ng makatarungang presyo. Kung hindi, ibabalik namin ang orihinal. Ito ang patakaran ng aming mangyueksuran, na huwag gumawa ng kaunti sa pandaraya." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Kung gayon, pasensya na, Ginoong Lin." Pagkatapos sabihin ito, inabot ni Yehan ang asul at puting porselana na nasa kanyang kamay kay Lin Bomo. Pagkatapos ng paghingi ng tawad ni Lin Bomo, kinuha niya ang asul at puting porselana at umalis. Nakatira na lang ang tatlo sa silid pahingahan habang tahimik na umiinom ng tsaa. Ang pag-inom ng tsaa ay mayroon ding siyensya, maraming bagay ang dapat bigyang pansin, ngunit wala ng maraming atensyon dito si Yehan. Kanina, nauhaw na siya pagkatapos maglakad sa labas sa ilalim ng araw ng mahabang panahon, kaya't uminom siya ng 3 tasa sa isang upuan, at nakatitig kay Joe Yuner. Bakit ang bagay na ito ay napakamapait? Hindi ito kasing sarap ng mineral water. Pinagsalita ni Yehan ang kanyang mga labi, at inilagay ang tsaa sa mesa, hindi niya maabot ang kanyang interes sa mahalagang tsaa sa kanyang harapan. Malupit na bagay. Inis na tumingin si Joe Yuner kay Yehan at nagsalita ng may paghamak. Kailangan mong malaman na ang batang ito ay uminom ng top grade na dahumpaw, na mahirap makita sa labas, ngunit ang batang ito ay uminom nito na parang mineral water. Hindi masyadong nagsalita si Zhou Mingshan, ngunit naramdaman niyang angkop si Yehan sa kanya. Naalala niya na noong siya ay bata pa, siya rin ay isang baguhan na tulad ni Yehan na walang kaalaman, ngunit ang ganitong uri ng personalidad ay napakamasigasig. Gustong-gusto ng mga matatanda ang mga tuwid at hindi mapagkunwari na kabataan, pero ang lungsod ay masyadong malalim, ngunit hindi ito kawili-wili. Habang naghihintay ng ganito, lumipas ang kalahating oras, at sa di sinasadyang pagkakataon, ginamit ni Yehan ang kanyang mga mata ng yin at yang upang tingnan si Joe Yuner. Something. Hindi niya alam kung hindi siya tumingin, ngunit nagulat siya nang makita ito. Hindi banggitin, kahit na ang babaeng ito ay may pagkahit, talagang maganda ang kanyang katawan. Ang babaeng ito ay isa ring napakagandang babae, ang kanyang balat ay kasing lambot ng isang sanggol, na nakakalimutan ni Yehan na suriin ito ng mabuti kanina. Kabanata 7. Inilipat ni Yehan ang kanyang tingin at tiningnan ang katawan ni Zhou Mingshan. Mula nang makita niya ang matanda kanina, naramdaman niyang mayroon itong mga problema sa kalusugan. Ngayon, nang tiningnan niya ito, lumitaw na may mga problema sa puso ang matanda, at maraming mga function nito ang hindi na gumagana. Ang tibok ng puso ay napakahina rin, kahit na ang pinakamaliit na panggugulo, maaaring mamatay ang matanda. Sa mga sandaling ito, bumukas ang pinto ng silid pahingahan mula sa labas, at pumasok si Lin Bomo na may ngiti sa kanyang mukha. Hawak niya ang asul at puting porselana na binili ni Yehan sa kanyang kamay, inilagay ito sa tea table, at sinabi, "Ginoong Joe, talagang lumalakas ang iyong paningin." Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang asul at puting porselana sa kamay ng nakababatang kapatid na ito ay ginawa ng opisyal na pagen sa panahon ng Yanggal. Ang presyo ng pagbili ay 1,000,000. 1,000,000. Nang marinig ang numerong ito, kahit na si Yehan ay handa na sa isipan, hindi niya mapigil ang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pagpapalit ng 3,000 yuan para sa 1,000,000 ay talagang sulit. Napakasulit. Noon, pinapangarap niya na magkaroon ng 1,000,000 dolyar, at ngayon ay naging totoo ang pangarap na ito. Okay, kasunduan. Hindi nag-atubiling sumagot si Yehan. Bagamat hindi siya masyadong marunong tungkol sa negosyo ng anti-gong, nagbigay sa kanya ng magandang pakiramdam sina Zhou Mingshan at Lin Bomo, at sa kanilang mga pagkatao, hindi nila gustong lokohin siya. Tumango rin si Lin Bomo na may ngiti, ngunit hindi si Yehan ang pinakamasayang tao sa kanilang lahat. Nang marinig ni Zhou Mingshan ang resulta ng pagsusuri, ang kanyang matandang mukha ay sobrang nasasabik, tila siya na mismo ang nakakita sa asul at puting porselana. Haha, tama iyan. Noong una, binigyan ko siya ng 60% na pagkakataon na makilala ang tunay na produkto, at mukhang totoo nga. Tumawa si Zhou Mingshan, at sinabi, "Kakaiba, ito ay mas kawili-wili kaysa sa pagpunta sa mangyueksyon upang mamili ng mga kayamanan." Sa kanila, si Joe Yuner ang marahil hindi interesado. Sa mga sandaling ito, mukhang malungkot siya. Nakaangat ang kanyang bibig, para siyang batang babae na nagagalit. Tinalo siya ni Yehan at nagbigay pa siya kay Yehan ng doble ng presyo. Hindi niya maikikaila ang pagkatalo sa batang ito na 18 o 19 na taong gulang. Well,
Bigla, habang ang ilang tao ay nasa magandang kalagayan, si Zhou Mingshan ay humawak sa kanyang dibdib at naglabas ng sigaw ng sakit. Agad na tumulo ang mga butil ng pawis mula sa kanyang noo, at ang kanyang mukha ay pumuti, tila siya ay nagtitiis ng matinding sakit. Agad na napansin ni Zhou Yuner ang sitwasyon ni Zhou Mingshan, at sumigaw siya sa gulat, "Lolo, anong nangyari sa iyo?" "Lolo, huwag mo akong takutin." "Ginoong Zhou, ano ang nangyari sa iyo?" "Hindi maganda, bilasan mo, dalhin siya sa ospital." Nakita rin ni Lin Bomo at Yehan ang kalagayan ni Zhou Mingshan. Agad na kumunat ang noo ni Lin Bomo, at naging masama ang kanyang mukha. Ang katawan ni Zhou Mingshan ay katulad ng katawan ng kanyang ama. Alam nilang dapat iwasan ang anumang aksidente, kaya't agad na lumapit si Lin Bomo upang buhatin si Zhou Mingshan at dalhin siya sa ospital. Late na, Brother Lin, sandali lang. Iniunat ni Yehan ang kanyang kamay upang harangan si Lin Bomo, at bahagyang nakakunot ang kanyang mga mata, at sumagot ang huli na may galit, "Brother Ye, umalis ka sa daan, kung may mangyari kay Ginoong Zhou, maaari ka bang managot?" Mayroon akong ilang natutunan na kasanayan sa medisina, na maaaring pansamantalang maibsan ang sakit ni Ginoong Zhou. Kung dadalhin mo siya sa ospital ng ganito, sa takot ko, hindi siya makakaligtas hanggang doon. Tiningnan ni Yehan si Lin Bomo na may matatag na mga mata, kasing kalmado ng tubig. Ang mga kamay ni Lin Bomo ay nanginginig, hindi siya makapagdesisyon agad, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Zhou Yuner. "Naniniwala ako sa iyo, ngunit kung ipagpaliban mo ang sakit ng aking lolo, tiyak na ipapabayad kita, Yehan." Sa mga sandaling ito, matapos ang takot, biglang naging napakatahimik ni Zhou Yuner, tulad ng isang matatag na babae, may kalmado at mahinahon na mga mata. Tiningnan niya si Yehan na walang emosyon. Hindi sumagot si Yehan. Direkta siyang naglakad sa harapan ni Zhou Mingshan. Sa mga sandaling ito, naging napakakalmado siya. Ang kanyang matangkad at tuwid na katawan ay parang bundok na hindi matitinag, at ang kanyang mukha na may malinaw na mga linya ay kasing kalmado ng tubig. Ang aura na iyon ay lumalabas, at nagbago ang mga mata ni Zhou Yuner at Lin Bomo. Sa kanilang mga mata sa mga sandaling iyon, si Yehan ay tila hindi na isang mahirap na batang lalaki, kundi isang general na may milyon-milyong sundalo. Nakakasilaw. Mayroong isang sapilitang kurso sa pagpapakilala sa Gigu Medical Classics, ang acupuncture sa mga acupuncture points. Ang paggamot na ito ay pansamantala lamang. Ang acupuncture sa mga acupuncture points ay isang paraan na katulad ng acupuncture upang palitan ang gintong karayom upang makamit ang layunin. Si Yehan ay nakilala lamang sa mahiwagang kasanayang medikal na ito noong nakaraang gabi. Ngunit, upang iligtas si Zhou Mingshan, hindi na alintana ang iba pang bagay. Sa isang mababang sigaw sa kanyang isipan, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang kalmado at malamig na mga mata, binuksan niya ang kanyang mga mata ng yin-yang, at nakita niyang bigla niyang pinindot ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Zhou Mingshan. Ang limang daliri ay nagpalitan tulad ng kidlat, patuloy na pinipindot ang dibdib ni Zhou Mingshan, umaakyat at pababa, kaliwa at kanan, pabalik-balik, at maririnig ang mga banayad na tunog. Sa ilalim ng mga galaw ni Yehan, nagsimula ang mga kakaibang tunog mula sa katawan ni Zhou Mingshan, at mas lalo siyang nagtitiis ng sakit, humihingal siya sa sakit, at lumalabas ang mga bughaw na ugat sa kanyang matandang noo. Nakita ang ganitong sitwasyon, si Zhou Yuner, na mukhang kalmado, ay natatakot. Sa ibabaw, umabot na sa limitasyon ng sakit ni Zhou Mingshan, at ang kanyang maputlang mukha ay walang bakas ng dugo, para siyang patay na tao na malapit ng pumasok sa pintuan ng impyerno. Tinatakot siyang sa halip na maibsan ng sakit, baka magdulot pa ng pagkamatay ni Zhou Mingshan. Sister Yuner, masama ang mukha ni Lin Bomo. Talagang nakakatakot ang mga aksyon ni Yehan. Ngayon, ang desisyon ay nasa mga kamay ni Zhou Yuner. Kung magsasalita si Zhou Yuner, tiyak na ipapahinto niya si Yehan sa lahat ng kanyang ginagawa. Hintayin mong matapos siya. Huminga ng malalim si Zhou Yuner, sinubukan niyang kalmayan ang kanyang sarili, itinutok ang kanyang mga mata kay Yehan, at instinctively sinabi sa kanyang sarili na dapat siyang magtiwala sa batang ito sa pagkakataong ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yehan, ngunit ang aura na lumalabas kay Yehan ay tiyak na hindi mapapantayan ng iba. Nakilala na ni Zhou Yuner ang ilan sa mga tao na may tunay na kakayahan, at nakita na niya ang katulad na aura na katulad ng kay Yehan sa kanila. Tumango ng tahimik si Lin Bomo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas na sa kanyang kontrol. Sa huli, kahit na mangyari ang masama kay Zhou Mingshan, wala nang kinalaman sa kanya. Hindi ito nangangahulugang siya ay malamig ang dugo, kundi hindi siya makapagdesisyon sa mga sandaling ito. Dahan-dahang lumabas ang pawis mula sa noo ni Yehan.
Ito ang unang pagkakataon niyang nagpatupad ng mga kasanayan sa medisina, at ito ay sa isang napakamapanganib na pasyente. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi maibabalik na mga resulta, kaya't ang kanyang isip ay nakatuon ng mataas. Ang Yin Yang Dharma ay nakabukas din sa pinakamataas na antas, upang makita niya ng malinaw ang lahat sa katawan ni Zhou Mingshan, at upang malaman din ang eksaktong lokasyon ng mga acupuncture points. Ang manipis na limang daliri ay gumagalaw sa paligid ng dibdib ni Zhou Mingshan, kahit na tila nakakaakit, ngunit sa masusing pagmamasid, ito ay isang uri ng pattern ng sirkulasyon, na paulit-ulit na bumabalik at patuloy na pinipindot ang mga acupuncture points sa paligid ng dibdib, upang ang daloy ng dugo ay magpalat-palat. Pagkatapos ng 12-dosenang beses, hindi na umuungol sa sakit si Zhou Mingshan, at unti-unting humupa ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata na puno ng dugo mula sa sakit ay dahan-dahang bumukas, tinitingnan ng batang lalaki na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Yehan na ang dugo sa katawan ni Zhou Mingshan ay bumalik na sa normal na estado sa pamamagitan ng kanyang mga mata ng yin at yang, kaya tumigil siya, umupo sa sofa sa likod niya at humihingal ng malakas, at sinabi, "Okay, ang kalagayan ni Ginoong Zhou ay pansamantalang na-suppress. Basta't walang malaking panggugulo, hindi ito muling magbabalik sa maikling panahon." "Okay na ba iyon?" Tanong ni Lin Bomo na nagulat nang makita si Zhou Mingshan na humihingal na dahan-dahan, dahil tila napaka-miraculoso nito sa kanya, at pinindot ni Yehan ang dibdib ni Zhou Mingshan nang walang takot. Pagkatapos ng ilang sandali, talagang bumuti ang kalagayan ni Zhou Mingshan. "Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti ka na ba?" Umupo si Zhou Yuner sa tabi ni Zhou Mingshan, at nagtanong na may nag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Zhou Mingshan at biglang ngumiti, "Kakaiba, mas mabuti ako kaysa dati, nawala na ang sakit sa aking dibdib, at maaari na akong huminga ng maayos." Nagkatinginan sina Zhou Yuner at Lin Bomo, pareho nilang naramdaman na medyo hindi kapani-paniwala, hindi ba ito masyadong kamangha-mangha? Sabay-sabay, tumingin sila sa batang lalaki na nahihiga sa sofa. Kabanata 8. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Yehan ang mga kasanayang medikal na natutunan lamang niya sa maikling panahon upang iligtas ang isang tao na talagang nagpatibok ng kanyang puso. Bagamat ang acupuncture sa mga acupuncture points ay ang pinakasimpleng paraan ng paggamot sa Gigo Medical Classics, mayroon din itong napakataas na epekto sa mga acupuncture points. Magandang bagay na makuha ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Yin Yang Dharma kung hindi, talagang mamamatay si Zhou Mingshan sa pagkakataong ito. Siyempre, ang paggamot kay Zhou Mingshan na may mataas na antas ng konsentrasyon ay nagdulot din ng labis na pagod kay Yehan. Humihingal siya ng mabigat, itinataas ang kanyang ulo at tiningnan si Zhou Mingshan. "Hindi naman siya gaanong magaling. Bakit kayong lahat ay nakatingin sa akin?" Inilipat ni Yehan ang kanyang tingin at nakita ang mga hindi makapaniwalang mata ni Zhou Yuner at Lin Bomo, at agad siyang ngumiti, "Bagamat gwapo ako, Brother Lin, pwede bang huwag kang tumitig sa akin ng ganyan? Hindi ako interesado sa mga lalaki." Well, nabalik si Lin Bomo sa kanyang katinoan, at ang kanyang mukha ay agad na naging medyo excited. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Brother Ye, Diyos ko. Talagang kahanga-hanga. Anong klaseng kasanayan sa medisina ang natutunan mo? Ang galing ng epekto nito, hindi ka panipaniwala na ang sakit ni Ginoong Zhou ay nakontrol mo ng ganito." Tumingin si Zhou Yuner kay Yehan, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap. Nararamdaman niyang may isang layer ng ulap sa batang lalaki sa kanyang harapan, na tila napaka-misteryoso, at napansin niyang hindi niya kayang makita ng malinaw ang batang ito na ilang taon ang nakalipas sa kanya. Kahit nadalhin ito sa isang malaking ospital sa China, malamang na hindi ito makokontrol ng ganoon kabilis. "Brother Ye, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras." Ngayon, sa wakas, nakilala ko ang tinatawag na isang dalubhasang pantao. Ang tunay na tao ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha. Sinusuportahan ni Zhou Mingshan si Zhou Yuner na tumayo, ang kanyang mga matandang mata ay puno ng pasasalamat at pagpapahalaga, at siya ay patuloy na ngumingiti. Sa nakababatang kapatid, lalo siyang humahanga kay Yehan. Tumayo si Yehan at sinabi ng may ngiti, "Ginoong Zhou, huwag kang seryoso. Hindi ako dalubhasa. Konting kaalaman lamang sa medisina ang natutunan ko. Sa pamamagitan ng paraan, dapat nagamutin ang iyong lumang sakit sa lalong madaling panahon. Bagamat natulungan kita na kontrolin ito sa pagkakataong ito, ngunit walang kasiguraduhan sa susunod na pagkakataon." Ipinagpatuloy ni Zhou Mingshan ang kanyang mga kamay na hindi nagpapahalaga,
at sinabi na may ngiti, alam ko ang tungkol sa aking sakit at ang mga banyagang eksperto ay walang magawa. Tila ito na ang wakas ng aking buhay. Saan man, nabuhay na ako ng sapat. Ilang taon pa kaya ako mabubuhay. Nakita na masaya ang pag-uusap ni Yehan at Zhou Mingshan, si Lin Bomo ay nagmamadali. Ang ganitong kamanghamanghang pamamaraan ni Yehan ay nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon na gamutin ang kanyang ama. Kung ang sakit ng ama ng pamilyang Lin ay magagamot, automatikong masusolusyonan ang krisis na hinaharap ng pamilyang Lin. Ginoong Zhou, itigil na natin ang pagtayo. Umupo tayo at makipag-chat. Halika, nakababatang kapatid, uminom ng tsaa. Inanyayahan ni Lin Bomo ang ilang tao na umupo, ngumiti kay Yehan, at sinabi, nakababatang kapatid, anong kasanayan? Ngayon ay nakita ko ito, kumpara sa iyo, ang mga doktor sa mga ospital ay walang halaga, kamangha-mangha. Sumagot si Yehan, sobra naman ang papuri, Brother Lin. Tumingin si Zhou Mingshan kay Lin Bomo at sinabi na may ngiti, Batang Lin, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, bakit ka nagiging mapagkunwari? Ngumiti si Lin Bomo na may pagkahiya, pagkatapos ay tumingin kay Yehan na may pag-asa, at sinabi, nakababatang kapatid, napakagaling mo, may gusto akong hingin, baka maaari mo akong tulungan. Itinaas ni Yehan ang kanyang kilay at sinabi, Brother Lin, sabihin mo lang, kung kaya kong gawin ito, tiyak na susubukan kong tulungan ka. Kung hindi ko kaya, umaasa akong hindi ka magagalit. Hindi ito kakaiba, hindi ito kakaiba. Agad na inalog ni Lin Bomo ang kanyang ulo at sinabi, ganito ang mga kapatid na Ye. Ang aking ama ay nakakaranas ng matinding sakit sa ulo sa loob ng maraming taon. Maraming mga ospital ang hindi nakapagpagaling dito. Kapag siya ay nagkasakit, siya ay nagtitiis ng hindi maipaliwanag na sakit. Dahil dito, ang aking ama ay malapit ng mamatay, kaya't humihingi ako sa nakababatang kapatid na gamitin ang sining ng pagbabalik upang iligtas ang aking ama. Nang marinig ito, yumigting ang mga kilay ni Yehan. Kakakasal lamang niya sa Gigo Medical Classics. Kung talagang gusto niyang gamutin ang mga tao, hindi siya sigurado. Medyo nahirapan si Lin Bomo sa kanyang pakiramdam. Tumingin si Yehan kay Lin Bomo at sinabi, Brother Lin, upang maging tapat, hindi ako sigurado sa sitwasyon na sinabi mo, natatakot akong hindi kita matutulungan, pasensya na. Nang marinig ito, isang pag-aalala ang lumitaw sa mga mata ni Lin Bomo, nakasandal siya sa sofa na parang nawawalan ng pag-asa, at sinabi na may mapait na ngiti, nakababatang kapatid, okay lang, dahil mataas ang inaasahan ko, paano ba madaling gamutin ang sakit ng aking ama? Ngunit ngayon, makilala ko ang nakababatang kapatid, ikaw ay isang kakaibang tao, at pagkatapos ay kailangan nating lumabas at mag-enjoy ng ilang inumin kung ano man ang mangyari. Hehe, isama mo kami, nais ko ring pasalamatan si nakababatang kapatid sa pagligtas sa buhay niya ngayon. Ngumiti si Zhou Mingshan, pinalo si Lin Bomo sa balikat, at muling sinabi, Batang Lin, huwag kang mag-alala sa sakit ng iyong ama. Kapag tumatanda ang mga tao, darating talaga ang ganitong araw. Tumanggaw si Lin Bomo na may mapait na ngiti. Talaga namang mababa ang kanyang pag-asa para sa sakit ng kanyang ama. Nang makita si Lin Bomo sa ganitong sitwasyon, nag-isip si Yehan ng ilang sandali, at biglang sinabi, Brother Lin, salamat sa iyong pagpapahalaga sa akin, Yehan. Ganito, bigyan mo ako ng isang buwan, at sasamahan kita upang makita ang iyong ama sa loob ng isang buwan. Ngunit hindi ko maaasahan kung ito ay gagaling, syempre, kung may pagkakataon, gagawin ko ang aking makakaya. Agad na narinig ni Lin Bomo ang mga salitang ito ni Yehan, at ang kanyang mukha ay naging masaya, nakababatang kapatid, talagang salamat sa iyo, huwag kang mag-alala, kahit na hindi ito gumaling, hindi kita pagbabayaran. Mula ngayon, ikaw ay kaibigan ng pamilyang Lin, kung kailangan mo ng anuman sa lungsod ng Shanghai, tiyak na tutulungan kita. Sobra naman ang pagpapahalaga, Brother Lin. Mula ngayon, tawagin mo na akong Xiaohan. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Tiyak na mayroon ding sariling dahilan si Yehan sa paggawa ng ganitong desisyon. Hindi masama, maaari tayong magkaibigan. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-uusap, dapat nakabilang ang pamilya ni Lin Bomo sa isang kilalang pamilya sa lungsod ng Shanghai. Kung nais ni Yehan na umunlad sa lungsod ng Shanghai sa hinaharap, mahalaga na makahanap ng mga kaibigan tulad nito. Tungkol sa paggamot sa anumang kaso, mayroon pa siyang isang buwan upang pag-aralan ang Gigo Medical Classics. Kahit na hindi magamot si Ginoong Lin sa huli, maaari lamang siyang humagulgol sa kapalaran ng Diyos. Matapos ang transaksyon, sumakay ang grupo sa Audi ni Lin Bomo at nagmaneho patungo sa downtown area ng Shanghai. Gayunpaman, sa puntong ito, nagkaroon ng karagdagang 1 milyon sa bank account ni Yehan.
Ang pananabik ay hamupana, ang kanyang hinaharap na buhay ay hindi natitigil sa 1 milyon. Ang kanyang buhay, ito ay simula pa lamang. Ang Brilliant Hotel, na isa sa mga pinakamahusay na 5-star hotel sa lungsod ng Shanghai, ay may napakaluhong kagamitan at kumpletong pasilidad. Bukod sa mga marangyang pasilidad ng silid, mayroon din itong kumpletong mga serbisyo. Ang iba't ibang uri ng mga restoran, malalaking banquet hall, conference hall, at iba pa ay mga sentro ng mga social activities, conferences, entertainment, shopping, at recreation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Yehan na pumasok sa isang hotel ng ganitong antas. Pagpasok sa Brilliant Hotel, ang lahat sa loob nito ay nagbigay kay Yehan ng pakiramdam ng kadakilaan at kamangha-mangha. Ang mga ordinaryong hotel ay hindi kayang ihambing dito. Ang 1 milyon ay marahil hindi sapat upang bilhin ang ilan sa mga kagamitan dito. Young Master Lin, nandito ka na. Dumating ka para sa entertainment o para sa pagkain ngayon. Isang mahusay na service lady ang lumapit at magalang na bumati kay Lin Bomo na may kaakit-akit na ngiti. Magandang impresyon. Inilabas ni Lin Bomo ang kanyang kamay at sinabi, huwag nang mabahala, ayusin mo ang mas magandang pribadong silid para sa amin. Gusto kong aliwin ang ilang bisita. Sige, sumunod ka sa akin. Sumakay ang lahat ng elevator patungo sa ika-5 palapag ng Brilliant Hotel. Ang palapag na ito ay pag-aari ng banquet hall. Mayroong iba't ibang mga marangyang pribadong silid at ang atmosfera ay mapayapa at comfortable. Binuksan nito ang mga mata ni Yehan, parang si Grandma Leon na pumasok sa Grandview Garden, nalilito. Kabanata, Siyam. Xiaohan, ito ang unang pagkakataon mo rito, ano ang pakiramdam mo? Tumingin si Lin Bomo kay Yehan at nagtanong. Ngumiti si Yehan at sinabi, medyo marangya, talagang karapat-dapat sa isang 5-star hotel, ngayon ay pinarangalan ako ng Brother Lin at ng mga kasama mo. Ano bang sinasabi mo, Xiaohan? Mula ngayon, dahil tinatawag mo akong kuya, maaaring dumaan ka dito araw-araw. Hinding-hindi kita sisingilan ng kahit 1 sentimo. Halika, masaya ang kuya na magkaroon ng kapatid na katulad mo. Mag-toast tayo. Uminom si Yehan ng red wine sa kanyang baso ng walang lasa, ngunit ang ikinagulat niya ay ang Brilliant Hotel ay pag-aari ng pamilyang Lin. Ang merkado ng anti-gong at industriya ng pagkain ay parehong kumikitang mga industriya. Iyon lamang ang alam ni Yehan sa ngayon, kaya't maaaring isipin na ang pamilyang Lin ay talagang hindi pangkaraniwan sa lungsod ng Shanghai. Hehe, Brother Lin, mukhang marami kang gastusin sa hinaharap. Ano bang sinasabi mo, Xiaohan? Sabihin ko na itinuturing kita bilang kapatid, kaya huwag kang magbanggit ng ganyang bagay sa hinaharap. Bukod dito, maraming masayang lugar dito. Pagkatapos kumain, dadalhin kita sa itaas upang mag-enjoy. Tiyak na magiging masaya ka at ayaw mong umalis. Pagkatapos sabihin ito, nagbigay si Lin Bomo kay Yehan ng tingin na kayang maunawaan ng sinumang lalaki. Pinahid ni Yehan ang kanyang ilong at nahulog sa isang ngiti. Mukhang mayroon ding madilim na bahagi ang Brilliant Hotel. Nang marinig ang mga salita ni Lin Bomo, nagpretend si Joe Yuner na umubo at tinamaan si Lin Bomo ng tingin, Brother Lin, huwag mong dalhin ang mga ganitong bagay. Mag-ingat ka, at kapag may oras, sasabihin ko sa aking hipag. Nang marinig ito, si Lin Bomo ay walang masabi at hindi na naglakas loob na magsalita. Bukod sa takot sa matanda sa bahay, ang pinakakinatatakutan niya ay ang kanyang asawa, Hey, Sister Yuner, yan lang ang sinabi ko. Huwag ka nang pumunta sa mga ganitong lugar. Hindi ako sang-ayon. Kung may oras ka, pwede kang magpahinga. Tumingin si Yehan sa itaas ng Brilliant Hotel na nasa ika-6 na palapag. Ang lugar na ito ay sakop sa kanyang pananaw, at natagpuan niyang may isang maliit na sagalan sa itaas, na labis na ikinaganyak siya. Ngunit hindi alam ni Yehan na si Joe Yuner ay umismid matapos marinig ang kanyang mga salita, walang mabuting lalaki. Well, ang pangungusap na ito ay nagalit sa lahat sa silid, kahit na ang mukha ni Joe Mingshan ay naging itim, ngunit pagkatapos ng ilang pag-uusap, ang relasyon ng bawat isa sa isa't isa ay unti-unting bumuti. Sa panahong ito, nalaman din ni Yehan na si Joe Yuner ay talagang nasa negosyong alahas, at nagbukas siya ng tindahan ng alahas sa lungsod ng Shanghai, ngunit ang pundasyon ng pamilyang Zhou ay hindi nakabase sa lungsod ng Shanghai. Matapos kumain at uminom, alas 5 o alas 6 na ng hapon na. Upang hindi mag-alala ang kanyang kapatid na si Ye Qing, kumuha si Yehan ng oras upang pumunta sa banyo at tumawag. Sinabi lamang niya kay Ye Qing na namamasyal siya sa labas at uuwi na siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng tawag, papunta na sana si Yehan pabalik sa dining room, ngunit sa labas ng banyo, nakita niya si Joe Yuner na may mukhang hindi mapakali, at may isang batang lalaki na kausap siya sa harapan ni Joe Yuner.
Ngunit batay sa mukha ni Jo Yuner, ayaw niyang makipag-ugnayan sa batang lalaki na ito. Tinawagan ko si Bai Luofei, nakakainis ka ba? Sinabi ko na may boyfriend ako, pakisuyo, umalis ka na. Tiningnan ni Jo Yuner ang batang lalaki sa harapan niya na may pagka-impatient, na may disgusted na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakasalubong niya ito nang lumabas siya sa banyo. Agad na nabawasan ng batang ito ang kanyang magandang mood. Ang batang lalaki sa harapan niya ay nagpatuloy sa pagpilit sa kanya, ngunit hindi siya tumawag. Sa halip, ang karaniwang ugali ng batang ito ay labis na nakakainis sa kanya. Yuner, huwag mo na akong lokohin. Na-check ko na, wala ka talagang boyfriend. Matapos ang panahon ng pakikipag-ugnayan, dapat mong malaman na seryoso ako sa iyo. Pakisuyo, tanggapin mo ako. Sabi ni Bai Luofei na nakatingin kay Jo Yuner na may mapagmahal na tingin, ngunit walang nakatagong bagay sa kanyang mga mata. Si Jo Yuner ay isang babae na si Bai Luofei ay nangangarap na makuha. Mula nang makilala niya si Jo Yuner, ang ideyang ito ay naging matibay sa kanyang isipan. Habang nagsasalita, hinawakan ni Bai Luofei ang mukha ni Jo Yuner, at pumasok ang masamang espiritu sa kanyang puso. Ang mukha ni Jo Yuner ay bahagyang namula matapos uminom ng red wine kanina, at may kaunting kasayahan sa kanyang maliwanag na mga mata, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pino at maganda. Ngunit kahit na si Jo Yuner ay bahagyang lasing, nananatili pa rin ang kanyang malinaw na isip. Nakita ang mga aksyon ni Bai Luofei, agad siyang umatras ng 2 hakbang, na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Bai Luofei, ano ang gusto mo? Nandito tayo sa Brilliant Hotel, pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti. Nang marinig ito, ang mga kamay ni Bai Luofei sa kalagitnaan ng hangin ay huminto, at ang kanyang mukha ay medyo naging pangit. Ngunit ngumiti pa rin. Yuner, inimbitahan ko ang ilang kaibigan sa pribadong silid na hindi kalayuan, paano kung sumama ka sa akin at umupo doon, makilala natin ang isa't isa, mas mabuti na maraming kaibigan at maraming landas. Saan man, si Jo Yuner ay hindi pupunta sa anumang pribadong silid kasama si Bai Luofei. Inilipat niya ang kanyang mga mata at nakita si Yehan na nakatayo sa labas ng banyo. Isang kislap ng saya ang lumitaw sa kanyang mga mata, at agad siyang naglakad patungo kay Yehan. Hinawakan niya ang braso ni Yehan sa ilalim ng mga mata ng galit. Ikaw, lalaki, kailangan mo bang magtagal sa banyo? Hindi mo ba nakita na ang iyong girlfriend ay malapit ng nakawin? Ang babaeng ito ay sumandal sa balikat ni Yehan na may saya, at mukhang parang isang maliit na ibon na kumapit sa kanya, na nagdulot kay Yehan na mag-rolling his eyes na walang salita. Ang galing ng acting skill ng batang ito, talagang nagkunwaring parang ganyan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yehan si Jo Yuner, at masaya niyang tinanggap ang isang babae na lumapit sa kanya. Bakit, nagmamadali ka bang umihi? Huwag sabihin na namimiss mo na ako ng maaga. Natural na niyakap ni Yehan si Jo Yuner sa baywang na may kakatwang tingin, at pagkatapos ay tumingin kay Bai Luofei. Yuner, sino siya? Nakita ni Bai Luofei ang pagmamahalan ni Yehan at Jo Yuner, ang kanyang mga mata ay biglang naging madilim, na nakatingin kay Yehan na may galit, na para bang gusto siyang kanin ng buo. Si Jo Yuner ay umismid kay Bai Luofei at sinabi, siya ang boyfriend ko, Bai Luofei, dapat mong isuko na ngayon. Si Bai Luofei ay nagtawanan at sinabi, imposible, wala ka talagang boyfriend dito sa lungsod ng Shanghai. Yuner, itigil mo ang pagsisinungaling sa akin, basta't kumuha ka ng mahirap na batang ito, akala mo'y maniniwala ako. Napakayaman niya, Yuner, akala mo, siya ay karapat-dapat sa iyo. Bai Luofei, pakisuyo, mag-ingat ka sa mga salita mo. Hindi mo karapatan na husgahan kung ang aking boyfriend ay karapat-dapat o hindi. Pakisuyo, umalis ka. Matalim ang tinig ni Jo Yuner, hinayla si Yehan at naglakad pasulong, ngunit nahadlangan sila ni Bai Luofei sa gitna, at tiningnan niya si Yehan na may madilim na tingin, talaga bang boyfriend ka niya? Pinapayuhan kita na sabihin ang totoo, kung hindi, malalaman mo ang presyo na babayaran mo sa lungsod ng Shanghai. Aba, si Yehan ay naiinis, labis na naiinis. Okay lang na maliitin siya ni Bai Luofei, ngunit hindi siya dapat magbanta sa kanya. Mahigpit na pinigyan ni Yehan ang baywang ni Jo Yuner, tumingin kay Bai Luofei at ngumiti, sinasabi mo ba iyan? Nais ko lang sabihin sa iyo, kami ay naglilipat ng tirahan, pasensya na, ngunit ang babaeng gusto mo ay nahawakan ko na. Matapos sabihin ito, tumawa si Yehan ng ilang beses, at diretsyong hinayla si Jo Yuner palayo, iniwan si Bai Luofei na may malamig na mga mata. Ang batang ito ay may magandang anyo, ngunit ang ugali nito ay hindi katanggap-tanggap. Tumingin si Yehan sa batang ito at nakita niyang ang batang ito ay nagtatangkang maging masyadong epektibo. Kabanata 10.
Matapos ang mga sinabi, itinulak ni Joe Yuner ang pinto ng pribadong silid at pumasok, iniwan si Yehan na nakangiti ng Rai. Nanay, talaga, hindi ko maitanggi ang babaeng ito, naiisip niya, pakiramdam na ang laman sa kanyang baywang ay marahil ay namamagana. Matapos ang sulo-salo, tinanggihan ni Yehan si Lin Bongo na ihatid siya pauwi at kumuha ng taxi pabalik sa inuupahan nilang bahay. Subalit bago umalis, nag-iwan ng contact information sina Yehan, Lin Bongo, at Zhou Mingshan sa isa't isa. Tungkol kay Joe Yuner, hindi na siya nagbigay ng pansin. Nakatayo sa ibaba ng inuupahan nilang bahay, napansin ni Yehan na ang mga ilaw sa kwarto nilang magkapatid ay nakaon pa rin, at isang mainit na pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Sa mundong ito, sa kahit anong oras, ang kanyang kapatid ang pinakamahalagang tao na nagmamalasakit sa kanya. Sis, andito na ako. Itinulak ni Yehan ang pinto at pumasok. Nakaupo si Yeching sa isang upuan, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nang marinig ang tawag, lumambot ang nag-aalala niyang mukha, ngunit agad itong naging tense muli. Tumayo siya na may hindi magandang anyo, bakit ka pa naglalakad-lakad, may sugat ka pa. Ano bang mangyayari kung may aksidente? Nakita ni Yehan ang ganitong anyo ni Yeching at hindi niya naintindihan kung bakit, kaya't nagmadali siyang magbigay ng papuri. Matapos ang kalahating oras, tumigil na rin si Yeching sa kanyang tensyon, ngumiti at inilibang si Yehan ng mga mata. Ikaw na nakababatang kapatid, ginagamit mo ang trick na ito sa tuwing, alam mong epektibo ito sa iyong kapatid. Nakakain ka na ba? Pinahid ni Yehan ang kanyang ulo at ngumiti ng inosente, kumain ako kasama ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan, tiningnan ni Yeching si Yehan na may pagdududa. Ayon sa kanyang kaalaman, wala talagang mga kaibigan si Yehan sa lungsod ng Shanghai. Palagi siyang nag-uugali, masunurin at tahimik sa bahay. Paano siya magkakaroon ng mga kaibigan? Para sa pagdududa ni Yeching, hindi na nagbigay ng paliwanag si Yehan, at sinabi, sis, gabi na, kailangan mong magtrabaho bukas, matulog ka na muna. Nangako akong hindi ako maglalakad-lakad bukas. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumango si Yeching at sinabi, sige, pero matulog ka ng maaga. Matapos maligo, nagsimula si Yehan na humiga sa kama at pag-aralan ang Gigo Medical Classics. Mula sa mga nangyari ngayon, alam ni Yehan na magiging napakakapakipakinabang ang Gigo Medical Classics para sa kanya sa hinaharap. Sa tulong ng Gigo Medical Classics, ang mga sakit na hindi magagamot ng modernong medisina ay maaaring masolusyonan. Kung matutunan niya ang Gigo Medical Classics, walang sino man ang makakahadlang sa kanyang pag-akyat. Sa hindi bababasa, makakakuha siya ng iginagalang na katayuan sa kanyang medikal na landas. Nagsisimula ang Gigo Medical Classics sa acupuncture at moxibustion, at para sa mas seryosong mga sakit, makakatulong ang pagsasanay ng qi, sa halip na gumamit ng tradisyonal na medisina para sa paggamot. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Yehan sa bahay ng masunurin upang pag-aralan ang Gigo Medical Classics, at ibinuhos ang kanyang sarili dito. Ang ganitong walang tulog na pagsasaliksik ay nagbigay kay Yehan ng kaalaman kung gaano kalakas ang may-ari ng Gigo Medical Classics. Tila ang pagkaunawa ni Giguzi sa katawan ng tao ay lumampas na sa limitasyon ng makabagong teknolohiya. Ang katawan ng tao, ang Qijing, ang 8 meridians at ang 2 acupoints ng buhay at kamatayan ay tila napaka-profound at misteryoso. Ang katawan ng tao ay parang isang malaking universo. Ang mga makabagong tao ay hindi alam ang kalahati ng katawan ng tao. Kahit na sa tulong ng mga mahiwagang medikal na kasulatan tulad ng Gigo Medical Classics, hindi magtatangkang sabihin ni Yehan na mayroon siyang kumpletong kaalaman sa katawan ng tao. Ang pag-unawa rito ay nangangailangan ng proseso. Lumipas ang isang linggo, at ang Gigo Medical Classics ay naging dahilan upang si Yehan, isang baguhan, ay opisyal na maging doktor. Gayunpaman, limitado ang kanyang mga kasanayan sa medisina, at marami pang aspeto ng Gigo Medical Classics ang kailangan niyang unawain ng dahan-dahan. Sa araw na ito, naramdaman ni Yehan na ang kanyang pagsusuri at pagkaunawa sa Gigo Medical Classics ay umabot sa isang limitasyon. Wala pa siyang maraming natrabaho sa mga teorya. Sa sining ng pagsasanay ng qi, hindi pa siya nahaharap sa mahiwagang sining ng pagsasanay ng qi, at ngayon na ang oras. Ayon sa pagpapakilala ng sining ng pagsasanay ng qi, pumasok sa meditasyon sa paraan ng meditasyon, damhin ang paggalaw ng daloy ng hangin sa pagitan ng langit at lupa, magtuon ng isip sa pakikipag-ugnayan dito, at ihandog ito sa katawan, itago ito sa dantian ng ibabang tiyan, at ipagpatuloy ang sirkulasyon sa paligid ng katawan upang palakasin ang katawan. Sinimulan ni Yehan ang pagsasanay alinsunod sa teknik ng pagsasanay ng qi. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik ang lahat, at ang maliwanag na liwanag ng buwan ay pumasok mula sa bintana.
Sa kama, ang mga mata ng batang lalaki ay mahigpit na nakasara. Pagkaraan ng ilang sandali, tumulo ang pawis mula sa noo ni Yehan, tila nanginginig ang kanyang mga labi, at ang mga ugat sa kanyang mga braso ay tumataas, na para bang nagtitiis ng matinding sakit. Gayunpaman, kung masusing pagmamasid, makikita mong sa silid ni Yehan, may ilang maliliit na bagay na kusang gumagalaw sa kawalan ng hangin, na parang tinutulak ng isang hindi nakikitang daloy ng hangin, at ang direksyon ng mga daloy ng hangin ay nagmumula lahat sa katawan ni Yehan. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Yehan ang isang malakas na daloy ng hangin na puwersahang pumasok sa kanyang katawan, dumadaloy sa kanyang mga meridians, umiikot ng pakanan, na para bang may tiyak na pattern, ngunit sa unang pagkakataon na natanggap ni Yehan ang mga daloy na ito, nahirapan ang kanyang katawan, at ang sakit ay mawawala pagkatapos ma-arm ang mga meridians ng daloy ng hangin na pumasok sa kanyang katawan sa loob ng ilang sandali. Unti-unting sumisikat ang araw sa malayo, at ang bukang liwayway ay sumisikat mula sa silangan. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, naramdaman ni Yehan na mas mabuti na siya. Ang sakit sa kanyang katawan ay ganap na nawala, pinalitan ng banayad at makapangyarihang daloy ng hangin sa kanyang katawan, at sa wakas ay naiimbak ito sa dantiyan na posisyon. Nagawa na. Sa kama, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, ang mga mata niya mas maliwanag kaysa dati, kasing lalim ng madilim na langit ng gabi, nararamdaman ang daloy ng hangin sa kanyang katawan. Ayon sa pagpapakilala ng teknik sa pagsasanay ng chi, siya ay nasa estado ng pagsasanay na, o, sa sandaling ginamit niya ang daloy ng hangin sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay maglalabas ng napakalakas na lakas. Siyempre, kung mayroon ding kaukulang martial art, ang lakas na ito ay magiging pinalakas. Sa katunayan, hindi alam ni Yehan na nakabuo siya ng pakiramdam ng chi sa isang gabi. Kung ito ay nagawa noong sinaunang panahon, magiging isang super genius siya. Nararamdaman ang daloy ng hangin sa kanyang katawan, labis na sabik si Yehan na subukan ang kanyang kakayahan. Sa hindi nagtagal, pumunta si Yehan sa isang maliit na gubat, na medyo bukas, na may kaunting tao, at labis na lihim. Sa harap ng isang maliit na puno, sinimulan ni Yehan na i-circulate ang daloy ng hangin sa kanyang katawan, at dahan-dahang pinagsama ito sa kanyang kanang kamay. Isang banayad at mapanlikhang daloy ng hangin ang pumasok, at sa susunod na sandali, tinamaan ni Yehan ang puno na kasing laki ng bowl. Sa isang malakas na tunog, parang matigas na kahoy na nagbanggaan, biglang yanig ang maliit na puno, ang mga dahon ay lumipad sa himpapawid, at isang kalahating pulgadang marka ng kamao ang lumitaw sa maliit na puno. Ang balat nito ay nabasag. Nakita ito, bahagyang nagulat si Yehan. Puti, ang ganitong lakas ay dapat nasa 1 o 200 cut-ties, at hindi ko pa ginamit ang buong lakas ko sa suntok na iyon. Hindi man lang sumakit ang aking kamay. Kung ginamit ko ang lahat ng lakas, tiyak na aabot ako sa 300 cut-ties sa isang suntok. Brother Q, nandito na ang iyong katapusan. Tumingin sa kanyang kamao, nagtawanan si Yehan sa kanyang isip. Sapat na ang ganitong lakas upang harapin si Brother Kyo at ang kanyang grupo, ngunit sa mga sandaling ito, tumunog ang telepono ni Yehan. Ang pangalan ng tumatawag ay si Lin Bomo. Sagot ni Yehan ang tawag, "Hey, Brother Lin, anong maitutulong ko sa iyo?" "Haha, Xiaohan, hindi kita ginambala. Hindi kita nakita sa loob ng ilang araw. Gusto kong dalhin ka sa isang lugar para mag-enjoy. Interesado ka ba?" Ang masiglang boses ni Lin Bomo ay narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Agad na sumagot si Yehan, "Nagmamalasakit si Brother Lin sa akin. Wala akong ginagawa ngayon. Hindi ko alam kung saan mo ako dadalhin. Well, ibigay mo sa akin ang iyong lokasyon, at kukunin kita kaagad, at pag-uusapan natin ito sa oras ng pagkikita." Sa isang kalye na puno ng tao, habang si Yehan ay nag-iisa at naninigarilyo, huminto ang isang Audi sa harapan niya. Sasakyan ito ni Lin Bomo. Nang bumukas ang pinto, ang matikas na katawan ni Lin Bomo ay niyakap si Yehan at ngumiti, "Kapatid, hindi kita nakita sa loob ng ilang araw, bakit parang may iba ka na sa oras na ito?" Hinawakan ni Yehan ang kanyang mukha at ngumiti, "Meron bang pagbabago? Nagiging gwapo ba ako o pangit? Mukhang masaya si Brother Lin, mukhang may magandang nangyari sa iyo."